Ang mga tao sa mundong ito ay nag-aalaga ng yulang sa magma. Ginagawang damit ang permafrost. Kailangan pa nilang kumain ng 8 special na mini burger. Dahil hinaranggan ng mas mataas na sibilisasyon ang resources ng Blue Star. Dumating ang isang survival game sa ilang nakaparangan. Maaaring magpadala ang bawat bansa ng mga pioneers sa kaparangan. Ang mga nakuhang gamit ay maaaring ibalik sa kanilang bansa ng 1,000,000 beses. Pero ang starting point ng iba ay gubat o kaya isla. Habang ako naman ay itinapon sa S-Class na Icefield Forbidden Zone. Sa unang gabi pa lang, muntik na akong maging yelo. Pinagtawanan ng buong mundo ang Dragon Country dahil wala na raw itong pag-asa. Kumusta sila na hindi ako tatagal ng 3 araw. Pero hindi nila alam na na-awaken ko ang Daily Intelligence System. Kayang-kaya nitong mahanap ang mga resources at magbigay ng babala sa mga panganib. Kahit itapon pa nila ako sa kaparangan sa loob ng 2.5 taon. Mabubuhay pa rin ako ng komportable na parang nagbabakasyon lang. Sa sandaling ito, tinitigan ko ang 4 na intelligence options sa system panel. At napaisip ako ng malalim. Sa low ika, dapat materials pa rin ang piliin ko. Pero ang temperatura dito ay negatibong 52 degrees Celsius. Kung magtatagal pa ako, magiging isa rin akong ice sculpture. Saka, gabay lang naman ang system. Hindi naman basta-basta lilito ang mga resources. Kaya kung gusto kong mabuhay ng matagal, kailangan kong alamin ang heograpiya at klima sa paligid. Pero nag-aalangan pa rin ako. Paano kung walang kahit ano sa paligid? Hindi ba't sinayang ko lang ang intelligence opportunity? Matapos ang matagal na pag-iisip, sinunod ko pa rin ang aking kutob. Pinili ko ang B, Environment. Sa sumunod na segundo, nanlabo ang paningin ko. Isang 3D holographic terrain map ang lumitaw sa aking retina. At ipinakita ng system na may darating na snow disaster sa loob ng 71 oras. Pero sa kasalukuyan kong lokasyon, hindi ko ito kakayanin. Ang tanging pag-asa para mabuhay ay nasa Hilagang Silangan. Agad kong pinalaki ang mapa ng Hilagang Silangan. At nalaman kong mayroon palang lawa ng tubig tabang doon. At ang yelo ay 20 sentimetro lang ang kapal. Agad akong natuwa. Kung may tubig tabang, ibig sabihin may isda. Nangangahulugan din na may pangmatagalang pagkukunan ng pagkain doon. Pupuntahan ko muna para tingnan. Habang sinasabi iyon, nagtungo ako sa direksyon ng lawa. Automatikong lumitaw sa aking harapan ang isang ginto. Itinuro sa akin ng palaso ang direksyon. Wala pang 20 minuto. Nakarating ako sa locus yung itinuro ng impormasyon. Sa aking pagtingin sa paligid, isa itong malawak na kapatagan ng nyebe. Pero alam kong may buhay sa ilalim ng 20 sentimetro ng lupa. Kasabay nito, nagkagulo sa livestream ng permafrost tundra. Anong ginagawa ng batang to? Ang umalis sa kanlungan sa ganitong panahon ay pagpapakamatay lang. Nako, nasira ang heater sa bahay ko. Sabi nila kulang daw ang resources ng komunidad. Pwede bang galingan naman ng mga pioneer? Huwag na kayong mag-away. Tiningnan ko ang mga livestream ng mga nasa huling pwesto. Nasa mga lugar sila na masama ang kapaligiran. Siguradong mas nahihirapan sila kaysa sa atin ngayon. Sa mga sandaling ito ayon sa intelligence system, ay nakarating na ako sa destinasyon. Pagkatapos makahanap ng magandang pwesto, kinuha ko ang aloy na pala at malakas na hinampes ang mahinang bahagi. Ngunit maliliit na piraso lang ng yelo ang tumalsik. Mabilis na naman hidang braso ko sa panginginig. Nanigas din sa lamig ang mga daliri ko. Pero hindi ako naglakas loob na tumigil. Dahil kapag huminto ako magiging yelo ang pawis ko. Sa oras na iyon ay makakaranas ako ng hypothermia. Iyon na talaga ang magiging katapusan ko. Kinagat ko ang dulo ng dila ko para manatiling gising. Sunod-sunod at tumpak na hinampes ko ang iisang lugar. Noong hindi ko na kaya at malapit na akong himatayin. Sa isang malakas na lagabog ay nabasag ang yelo. Ang maitim na tubig ng lawa ay biglang tumalsik sa mukha ko dahil sa pressure. Bigla akong umatras at napahiga sa lupa. Pucha, nabutas ko nga. Buti na lang mabilis akong naka-atres. Kundi nahulog na sana ako. Sa sandaling iyon ay biglang nagingay ang livestream. Ang batang to parang human drilling machine. Hindi ba't patay na tubig lang ang lawa sa permafrost? Posible bang magkaroon pa ng isda dyan? Tama na, huwag mong gamitin ang kakarampot mong kaalaman para hulaan ang mundong ito. Hindi mo ba alam na may nakahuli ng yulang sa lava? Ano naman kung nabasag na? Anong ipanghuhuli niya ng isda? Ang tanong na iyon ay agad nagpalamig sa mainit na usapan. Pero ngayon puno ako ng kumpiyansa. Habang tinitingnan ng gumagalaw na tubig sa aking harapan, hindi ako nagmadaling kumilos. Sa halip ay tahimik akong naghintay ng tamang pagkakataon. Nang may isang itim na isda na lumangoy sa ibabaw ng aloy na pala. Bigla kong itinaas ang hawak kong pala. Sa sumunod na segundo isang isdang itim na itim ang tumilapon sa yelo. At habang tinitingnan ko ang itim na isda na kasing haba ng braso ko, nakahinga ako ng maluwag. Kasabay nito ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Pagkatapos ay narinig ko ang system sa aking tainga. Babala bumaba na sa 5 puntos ang satiety level ng Pioneer. Hindi maaari, kailangan kong magkarga ng enerhiya ngayon. Ang mahabang paglalakbay kanina kasama pa ang marahas na pagbasag ng yelo. Naabot na ng katawan ko ang limitasyon nito. Agad kong kinuha ang kalahating piraso ng Silver Star grade na dried meat at kinain ito. Ito ay noong kagigising lang ng intelligence system ko. Mga gamit na nahanap ko sa loob ng isang backpack. Hindi lang dried meat ang laman kundi mayroon ding coal at mga gamit pansindi ng apoy.
At sa sandaling ito isang gintong komento ang talagang agaw pansin sa livestream. Baka, itong strategic level na Silver Star resource. Talagang kinain niya lang. Isang malaking pag-aaksaya. Hindi ba dapat itong isuko sa bansa? Ang komentong ito ay agad na nagpasiklab sa galit ng mga manonood ng Daksha Nation. Saan nanggaling ang tumatahol na asong yan? Nahanap iyan ni Zhang Yu sa sarili niyang kakayahan. Bakit hindi niya ito pwedeng kainin? Tama, paano ka makakapagtrabaho kung hindi ka busog? Bumalik ka sa livestream ng Sakura Country mo. Hindi ka welcome dito. Habang kinakain ko ang dried meat isang mainit na agos ang damaloy sa buong katawan ko. Tumaas din ng malaki ang satiety level ko sa 48 puntos. Matapos kong kuskusin ang nanlalamig kong mga palad para mawala ang ginaw. Agad kong kinuha ang aloy na pala. At muling umupo sa tabi ng butas sa yelo. Handa nang samantalahin ang pagkakataon. At muling gamitin ang aking walang kapantay na sigasig. Tinutulungan ang mga isdang ito na makalayo sa malamig at madilim na tubig ng lawa. Sa wakas sa aking matiyagang pag-aabang. Isa na namang isdang itim na bakal ang kaliskis ang matagumpay na naiahon. Sa sandaling ito, maraming mangingisda ang dumagsa sa livestream. Ice fishing pala ito. Nakahuli ng 2 isda ang lalaking ito gamit lang ang pala. Baliw na ba? Ang mga explorer na kayang makapasok sa ilang na lupain ay pawang mga dalubhasang mamamana at mangingisda. Pero ang isang tulad ni Zhang Yu na sumasalok ng isda ay talagang kauna-unahan. Habang gulat na gulat ang mga mangingisda, nakasalok na naman ako ng isang isdang itim na bakal ang kaliskis. Ngunit tila biglang natapos ang aking swerte. Sa sumunod na kalahating oras, wala akong nakuha dahil ba sa ingay ko kaya natakot ang mga isda o sapat na ang oxygen. Ang mga itim na anino na dating nag-iipon sa butas para huminga ay bigla na lang nawala lahat. Pero hindi ako papayag na sumuko na lang ng ganito. Muli akong umupo at nag-abang. Noong nagsisimula ng manigas ang aking katawan sa paghihintay, biglang may kumislap na pilak sa ilalim ng madilim na tubig. Mabilis kong iwinasiwas paitaas ang pala. Tiyak na nadala ito ng pala paangat sa hangin. Kasunod nito, isang kakaibang isda ang bumagsak sa yelo. Ngunit paglapag pa lang ng pilak na isdang ito, agad nitong ipinalo ang buntot sa yelo. At pagkatapos ay tumalon ng mataas. Noong malapit na itong mahulog pabalik sa butas, inihampas ko paarap ang hawak kong aloy na pala. Dito ka lang sa akin. Pagkatapos ay tumalsik ang pilak na isda sa malayong bahagi ng yelo. Sa sandaling iyon, tumunog ang abiso mula sa system. Binabati kita host sa pagkuha ng isang first order ice silver spinefish. Ang pagkain nito ay lubos na magpapalakas sa iyong panlaban sa lamig. Napangiti ako nang marinig ko iyon. Hindi na sayang ang matagal kong pagtitiis sa lamig. Sa sandaling iyon, panandali ang natahimik ang chat sa livestream. At agad ding sumabog. Grabe, kinabahan ako ng husto kanina. Ito ang tinaguriang permafrost tundra, isang lugar na ipinagbabawal sa mga tao. Sa gitna ng pagkabigla at alakayan, agad na may nakaalala sa dating di pagkakaunawaan. Nasaan na si Yamamoto Ichiro? Bakit hindi na siya dumadada? Pero ayaw pa ring bumigay ng kabilang panig. Hehe, sinwerte lang siya. Kung magaling siya pahuliin niyo siya ng isa pa. Sa mismong sandali na ipinadala niya ang comment na iyon. Nakahuli na naman ako ng isang ice silver pillar fish. Sa sandaling ito tinitingnan ko ang 5 isda sa sahig. Nagpa siya akong bumalik muna. Medyo mahirap ang daan pabalik. Ang dating side wind ay naging headwind na. Bawat hakbang ay pakikipaglaban sa bagsik ng kalikasan. Ngunit bago pa bumagsak ang temperatura ng katawan ko sa warning line, nakarating pa rin ako sa bungangan ng kuweba. Utak mamamatay na ako sa lamig. Samandal ako sa pader ng yelo at naghabol ng hininga ng matagal. Saka ko lang naramdaman na bumabalik ang pakiramdam sa naninigas kong mga daliri. Pagkatapos ay nanginginig kong kinuha mula sa aking dibdib ang high energy mineral coal. Gamit ang kaunting liwanag hinati ko ito sa 4 na piraso. Basta mapanatili ang temperatura sa itaas ng 0 degrees. Hindi ako mamamatay sa lamig ayos na. Sa ganitong paraan makakatagal pa ako ng 7 o 8 araw. Pagkalipas ng ilang segundo, muling nag-alabang pamilyar na mapusyaw na asul na apoy. Nang medyo lamambat na ang katawan ng isda, direkta kong biniyak ang tiyan ng isang ice silver pillar fish. Ipinatong ko ito sa alloy shovel at sinimulang ihawin. Pero noong itataas ko na sana ang kamay ko para baligtarin ito, biglang nagising ang isa pang ice silver pillar fish. Malakas na ipinagpag ang buntot nito sa sahig. Ginamit nito ang puwersa para tumalon. Ibinuka ang bibig at sumugod sa aking mukha. Di sinasadyang itinaas ko ang alloy shovel na ginagamit ko sa pag-iihaw. Isang solidong palo ang tumama sa ulo ng isda, bago pa man ito makapalag. Muli kong ginamitan ng puwersa ang aking pulso. At tinagpan ng talam ng pala ang ulo ng isda, gaya ng inaasahan sa isang isda mula sa ilang. Nabubuhay pala ito kahit sa lupa. Pero pinapatunayan din ito na napakalakas ng sigla ng isdang ito. Ang taglay nitong enerhiya ay tiyak na hindi mababa. Pagkatapos ay ibinalik ko sa apoy ang isdang nahulog sa lupa. Pagkalipas ng ilang minuto, isang di maipaliwanag na bango ang nagsimulang kumalat sa loob ng kuweba. Hindi ko na ininda ang paso. Pamunit ako ng isang piraso ng laman ng isda at isinubo ito. Agad namang may isang mainit na agos na mabilis na nagpaalis sa natitirang lamig sa aking katawan. Sa mga sandaling iyon ipinaalam ng system na ang aking satiety level
At cold resistance ay parehong tumataas ng malaki. Hindi ko maiwasang mamangha, talagang karapat-dapat na tawaging rare resource. Kahit simpleng luto lang ay isa ng silver star level na pagkain. At ilang kagat pa lang ay may ganito ng epekto. Tiningnan ko muli ang ice silver pillar fish na pinatay ko. Itong isa ay pwede kong i-upload muna sa bansa, para matikman ni na tatay nanay at ng kapatid kong babae. Sa pag-iisip nito ipinatong ko ang aking kamay sa ice silver pillar fish. Kumpirmahin ang pag-upload ng materyales para sa araw na ito. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ng National Lock System. Daksha Pioneer Zhang Yu, nag-upload ng isang tier 1 na ice silver pillar fish. Ang materyales na ito ay isang bagong species na unang beses na na-upload. Kinakalkula ang National Lock Feedback Multiplier. Nang makita ito hindi ko maiwasang matuwa. Na-trigger pala ang isang calculation. Ayon sa mga nalalamang impormasyon ng Blue Star, ang mga wilderness resources ay mula sa basurang F level hanggang sa maalamat na B level. Nahahati sa 5 rating lahat-lahat. Habang tumataas ang rating bumababa naman ang resource return multiplier. Ngunit sa pagkakataong ito nagsimulang magtatalon ng mabilis ang mga numero sa light screen. Binabati kita sa pag-trigger ng Rare Resource Critical Reward. Ang manifestation multiplier sa pagkakataong ito ay 10,000 beses. Ang materyales na ito ay direktang ihahatid sa opisyal na reserve cold storage ng Daksha Nation. Bago pa man ako makabawi mula sa nakakatakot na numerong ito, ang pangalawang paalala ay sumunod. Binabati kita Pioneer sa unang pag-upload ng Ice Silver Pillar Fish. Nakamit ang espesyal na gantimpala na Survival Blind Box. Pakiusap piliin ang level ng blind box na gusto mong i-airdrop. 3 virtual na bagay na may iba't ibang liwanag. Ang mga kahon ang lumutang sa harap ng aking mga mata. Nang makita ito biglang bumilis ang aking paghinga. Na-trigger pa pala ang isang espesyal na gantimpala. Kung sa ibang tao ito nangyari, malamang pipiliin nila ang ligtas na common level o rare level. Pero may cheat ako. Anong katatakutan ko dyan? Dahil doon pinili ko agad ang legendary na blind box. Ilang saglit lang ay sinabihan ako ng system. Ang legendary survival blind box ay na-deploy na. Pinigilan ko ang sarili kong lumabas para hanapin ito agad. At nagpatuloy sa pagtingin sa national ranking. Sa oras na ito pumasok na ang pangalan ko sa top 100 ng bansa. Sobrang saya ko dahil dito. Dapat malaman na kung mas mataas ang rank ng isang pioneer. Mas maganda ang trato ng bansa sa kanilang pamilya. Basta't magsusumikap akong umabante. Ang sakit sa mata ng kapatid kong babae ay magagamot gamit ang mga special resource. Sa sandaling iyon tumunog na naman ang system notification. Congratulations Pioneer sa pagpasok sa top 100 Biggen. Kung mananatili ka sa listahan sa susunod na buwan, ang reward ay isang bote ng primary body strength and ng fluid. Pwede nitong mapalakas ang pangkalahatang pangangatawan. Tama nga mas mataas ang rank ng isang pioneer. Mas maganda ang mga extra reward. Pagkalipas ng 3 buwan, makakapasok na ako sa pangkalahatang survivor leaderboard. Kasama doon ang lahat ng mga naunang nakaligtas na pioneer. Mas malaki rin ang magiging rank ang rewards. Nang hamupa ang aking pananabik, tiningnan ko ang sarili kong panel. Normal ang lahat ng stats. Maging ang body temperature ko ay nanatili sa 36.5. Dahil dito ay nakahinga ako ng maluwag. Hindi masama, hindi lang tumaas ng husto ang aking mga supply. Mayroon pa akong isang survival blind box. Agad akong napanatag dahil dito. At least hindi ko kailangang mag-alala na mamatay sa lamig o gutom. Kaya naman puno ako ng pag-asa para sa kinabukasan. Pinatay ko ang live stream at natulog agad. Nang muli akong magising, nag-refresh na ang intelligence system. Naroon na naman ang 4 na pagpipilian. Pagkatapos mag-isip sandali pinili ko ang survival. Sa sumunod na segundo nakuha ko ang coordinates ng legendary survival blind box. Dahil dito ay napasuntok ako sa tuwa. Pagkatapos ay mabilis kong inayos ang aking gamit at umalis na. Kasabay nito tinap ko ang start stream option sa aking relo. Pamilya, magandang umaga. Ngayon ay pupunta ako para hanapin ang mga na-deploy na supply. Pagkatapos ay sinabihan ko ang aking mga magulang na ligtas ako. At sumuong sa bagyo ng niebe papunta sa destinasyon. Dahil sa 10,000 beses na epekto ng upload kahapon. Pagbukas pa lang ng broadcast ay biglang dumami ang mga manonood. Talagang sa Everwinter Tundra siya maghahanap ng deadly airdrop. God level na ba siya? Naghahanap lang siya ng kamatayan sa ganitong panahon. Isang retiradong pioneer na si Wang Gang ay nag-comment din. Dagwo, Xiao Shou Uzi, huwag masyadong mag-focus sa reward, sa ganitong panahon binata. Huwag kang masyadong maghabol sa premyo. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Sa sumunod na segundo may dumating na hindi inaasahang bisita sa livestream. Dahil lang sa 2 isda ay magpapakamatay ka na. Ganyan ba kayong lahat ka-arogante mga pioneer ng Great Sia Nation? Punyeta, heto na naman ang mga Hapon para manggulo. Pero sa mga oras na yun hindi ko na tinitingnan ang mga comment. Nakafocus lang ako sa pagsunod sa gintong arrow ng intelligence system. Ilang sandali lang ay nakarating na ako sa destinasyon. Naghukay ako gamit ang aloy na pala nang wala pang 20 minuto. Isang metal na kahon ang lumitaw. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang blind box. Sa loob ay may isang set ng kulay pilak na metal components. Pagkalipas ng 1 segundo tumunog ang system notification. Congratulations sa pioneer ng Great Sia Nation sa pagkuha ng Legendary Grade Portable Polar Snowmobile.
Nang marinig ko yun ay napasinghap ako. Shit, hindi ako makapaniwalang ganito kalupit na sasakyan to. Agad ko namang binuo ang mga metal na component. Sobrang excited ako habang tinitingnan ang snowmobile sa harap ko. Lalo na yung retractable na cargo rack. Dahil dito hindi ko na kailangang gamitin ang mga kamay ko. Sunod ay sinubukan ko ang lakas ng snowmobile. Napakakinis ng naging takbo nito palabas. Sa sandaling iyon ay natulala ang mga manonood sa livestream. Gusto ko rin ng ganyang kakul na sasakyan. Hindi pa ba huli para mag-sign up ngayon? Syempre, pero kailangan mo munang maging pioneer at mapunta sa Everwinter Tundra. Tapos maghanap ka ng rare materials at i-upload ito. At sa huli ay piliin ang legendary grade na blind box. Saka mo lang posibleng makuha yun. At ako naman ay nag-e-enjoy sa pakiramdam na parang lumilipad sa bilis. Hindi ko na talaga tinitingnan ang mga comment. Taglit lang akong nagmaneho at bumalik ako sa unang drop-off point. Inilagay ko ang metal na kahon sa snowmobile para gamiting storage box. Pagkatapos ay dumiretso ako sa gitna ng ice lake kung saan ako nanggaling kahapon. Kalahating oras lang ay nakarating na ako sa aking destinasyon. Nakatipid ako ng ilang oras sa biyahe. Ngayon, kahit gaano karaming isda ang mahuli ko ay pwede ko nang dalhin lahat. Pero pagkababa ko pa lang, may nakita akong maraming malalaking at malalalim na hukay sa paligid ng buta sa yelo. Kung titingnan ng lalim at lapad ng bakas ng kuko, tansya ko ay isa itong adult na snow demon bear. Maingat akong tumingin sa paligid. Pero wala akong nakitang bakas ng kahit anong halimaw. Siguro naakit ito kagabi ng amoy ng mga isda. Mukhang kailangan kong makahuli ng mas maraming isda ngayon. Para masigurado na bago ko iwanan ang lugar na ito, may sapat akong pagkain na susuporta sa akin. Hanggang sa makahanap ako ng susunod na survival supplies. Habang sinasabi ito, ipinarado ko ang snowmobile sa harap ko para harangan ang hangin. Tapos ay iwinasiwas ko ang aloy na pala at muling binasag ang yelo. Agad na may ilang isda ang lumutang. Mabilis kong ginamit ang aloy na pala para dalhin ang isda sa pampang. Sa loob lang ng kalahating oras, nakahuli ako ng 3 matatabang blackfish. Pero pamatid gutom lang ang mga ito. Wala itong kakayahan na magpataas ng cold resistance tulad ng silverfish. Dahil dito, medyo nasaraan ako ng loob. Tapos naalala ko ang bituka ng isda kagabi. Ang itim na kaliskis na nakita ko sa loob. Ito kayang blackfish ang pangunahing pagkain nito. Nang maisip ko iyon, agad kong tinadtad ang blackfish gamit ang pala. At ginamit ang aloy na pala para ilubog ito sa nagyayelong tubig. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng ice silver pillar fish ang lumangoy palapit. Bigla kong itinaas ang palapay taas. Pero paglabas ng isda sa tubig ay tumalon lang sila palabas sa gilid ng pala. Nang makita ko iyon, nagngalit ang ngipin ko sa inis. Masyado akong nagmadali, pero buti na lang at hindi umalis ang mga silverfish dahil sa ginawa ko. Sa halip, lalo pa silang dumami. Naghagis ako ng mga piraso ng laman ng isda sa lawa. Tapos gamit ang buong puwersa, ang mga naakit na isda ay bigla kong inihagis papunta sa pampang. Kahit nasa 10 pagpala, 8 ang walang laman. May mga pagkakataon pa nga na lumipad ang isda sa ibabaw ng yelo. At muling umikot ang katawan nito pabalik sa tubig. Pero hindi ko mapigilan ang sunod-sunod na pagdagsa ng mga isda sa pala. At dahan-dahan ko ring nakuha ang paraan. Hindi na ako sumasablay sa pagpala. Mabilis akong nakapala ng 7 silverfish papunta sa pampang. May bigat na halos 20 kilo. Inayos ko ang lahat ng isda sa metal na kahon ng snowmobile. Pagkatapos ay buong bilis akong nagpunta sa direksyon ng shelter. Maya-maya lang ay nakabalik na ako sa pamilyar na maliit na burol ng niebe. Pagkatapos ay inilipat ko ang mga isda sa loob ng yungib sa ilalim ng lupa. Sabay nito ay tiniklap kong muli ang snowmobile. Habang tinitingnan ng metal na cube na kasing laki ng malita. Muli akong namangha sa galing ng mga likha ng isang mas mataas na sibilisasyon. Matapos mag-iwan ng butas para sa hangin sa bakana ng yungib, nagsindi ako ng isang maliit na piraso ng high-energy mineral coal. Habang dahan-daang tumataas ang temperatura sa loob ng yungib, nagsimulang sumakit at mamamanhid ang mga kalamnan sa buong katawan ko. Pero, tiningnan ko ang tumpok ng isda sa harapan ko na parang isang maliit na bundok. Isang malaking pakiramdam ng tagumpay ang biglang lumitaw. Kailangan kong bigyan ng gantimpala ang sarili ko ngayon. Kaya kumuha ako ng isang silverfish at sinimulang ihawin ito. Makalipas ang ilang minuto isang sariwa at matamis na amoy ng isda ang pumasok sa ilong ko. Napalunok ako ng laway. Ang bango naman nito. Matapos ang mabilis na paglamon, ang aking cold resistance ay direktang tumaas sa 20%. Mukhang nangangahulugan ito na maaari pa itong tumaas sa hinaharap. Bigla akong natuwa sa puso ko. Pabago-bago ang temperatura, hanggat lumalakas ang aking cold resistance. Mas mataas ang tsansa kong mabuhay. Matapos magpahinga sandali, iniho ko ang lahat ng natirang isda. Para mas madaling iimbak, sinubukan kong ihawin ang bawat isda hanggang sa matuyo ito. Sa sandaling iyon ay tumunog ang system prompt. 5 minuto na lang ang natitira para sa pag-upload at settlement ng materyales ngayong araw. At habang tinitingnan ko ang bundok ng isda sa aking harapan, napaisip ako ng malalim. Sa loika malaki ang naging ani ko ngayon. Dapat ay mas marami akong i-upload. Mas magiging mabuti ito para sa gantimpala ng bansa at para na rin sa aking pamilya. Ngunit hindi pa malinaw ang kilos ng Snow Demon Bear. Hindi muna ako maaaring bumalik sa Ice Lake sa ngayon model.
Magpapatuloy din ang snowstorm sa mga susunod na araw. Talagang hindi makakalabas. Baka itong mga isda ang maging tanging pagkain ko sa mga darating na panahon. Ang maisip ko ito ay naging seryoso ang tingin ko. Hindi ko pwedeng i-upload lahat. Ang pag-upload ba ng gamit o ang pananatilang buhay ay laging isang bagay na kailangang balansehin ng mga explorer. Pero nakakatukso rin ang gantimpala sa pagtaas ng ranggo. Ang top 10 na explorer sa leaderboard sa unang 3 buwan ay makakatanggap ng malalaking benepisyo. At ang mga explorer na wala sa leaderboard ay kadalasang matatanggal sa kalikasan dahil sa iba't ibang dahilan. Nag-isip-isip ako at ipinatong ang kamay ko sa isang isdang ice silver pillar na pinirito hanggang maging golden brown. Kumpirmahin ang pag-upload ng gamit para ngayong araw. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ng system ng bansa. Ang explorer ng Dacia na si Zhang Yu ay nag-upload ng isang piraso ng inihaw na isdang ice silver pillar. Ang bansang Dacia ay nakatanggap ng 100 piraso ng cold resistant na inihaw na isda. Ang pagkain nito ay makakapagpataas ng resistensya sa lamig. Binabati kita Explorer Zhang Yu sa pagpasok sa top 50. Kung mananatili ka sa listahan sa susunod na buwan, gagantimpalaan ka ng 5 bote ng primary body strengthening liquid. Mabilis kong binuksan ang National Fate Leaderboard. Sa sandaling ito ang ranggo ko ay nasa ika-42 na. Kapag nakuha ko na ang body strengthening liquid, makakapanghuli na ako ng mga halimaw. Sa ganitong paraan ay mas tataas ang tsansa kong mabuhay. Sakto sa sandaling iyon sa loob ng 3 metro mula sa bunganga ng kuweba, ay may narinig akong mabibigat na yabag sa nyebe. Sa sumunod na segundo isang mabigat na paghinga ang may dalang mabahong amoy ang pumasok sa butas ng bentilasyon. Bigla akong kinabahan. Agad kong kinapa ang aloy na pala sa tabi ko. Gamit ang isa kong kamay dumampot ako ng nagyelong nyebe at tinakpan ng apoy. Agad na nilamon ng dilim ang lahat. Hinigpitan ko ang hawak sa aloy na pala at handa ng lumaban anumang oras. Pero biglang tumalikod at umalis ang mga yabag na iyon. Hindi ako naglakas loob na mag-relax kahit kaunti, dahil ang direksyon na pinuntahan nito ay kung saan ko itinapon ang mga lamang loob kahapon. Naakit ito palayo ng amoy ng dugo. Lintik, kung inilagay ko lang ang mga lamang loob malapit sa bunganga ng kuweba kahapon, baka ang katawan ko ngayon ay isa ng pira-pirasong bangkay. Nang mag-uumaga na, saktong lumitaw ang light screen ng National Fate System. Nang makita ko ang bilang ng mga namatay kahapon, biglang nanikip ang dibdib ko. Sa loob lang ng isang gabi, 4,000 tao na ang nawala sa Savage World. Nang maalala ko ang nakakatakot na gabi, huminga ako ng malalim at pinili ang crisis. Sa sumunod na segundo ay nagbago ang mundo sa paningin ko. Ang dating madilim na bunganga ng kuweba ay biglang nagkaroon ng mapusyaw na dilaw na filter. Mabilis na muling nabuo ang daloy ng data sa aking retina at naging isang espesyal na paningin. Pagkatapos ay may lumitaw na mga salita sa harap ko. Sa susunod na 5 araw, makikita mo ang mga bakas at impormasyon na iniwan ng mga nilalang sa loob ng 1 linggo. May takdang oras pala ito, pero sapat na ito para sa akin. Pagkatapos ay pumunta ako sa bunganga ng kuweba. May lumitaw na isang maputlang berdeng bakas sa paningin ko. Mayroon pang ang 2 malalaking batik ng liwanag. Halos nakadikit na sa siwang ng mga blokeng nyebe. Kasabay nito, dahan-daang lumitaw ang maliliit na pulang salita. Minarkahan ka ng isang Tier 1 Snow Devil Wolf bilang biktima nito kaninang madaling araw. Kinuyam ko ang aking kamao. Peste, ang Snow Devil Wolf ay mula sa malamig na rehiyon ng Savage World. Isang karaniwang mapa nilang halimaw na nabubuhay ng grupo-grupo. Mas tuso pa ito kaysa sa mga lobo ng Blue Star. Kapag napuntirya ka nila, kung hindi ka man mamatay ay tiyak na malubha ang pinsala mo. At ngayon, wala man lang akong matinong sandata. Walang paraan para labanan ko ang grupo ng mga lobo. Hindi na talaga ako pwedeng magtagal pa rito. Sa sandaling iyon, may umalingaw na tunog ng alarma sa aking tainga. Babala, ang kasalukuyang kanlungan ay hindi kayang iwasan ang sakuna. Ang tanging pag-asa para mabuhay ay nasa hilagang silangan. Ang babala sa panahon sa aking retina ay patuloy na nag-uudyok sa akin na maghanap agad ng bagong kanlungan. Dahil doon, agad kong binuksan ang snowmobile at inilagay ang lahat ng supply sa loob ng metal na kahon. Nang handa na ang lahat, nagsimula na rin ang live stream ko. Putep, grabe puro silver star grade na pagkain. Nanaginip ba ako? Ano kayang gagawin ng master? Pero hindi ko pinansin ang mga comment. Dir-diretso akong sumakay sa snowmobile at sumuong sa malakas na snowstorm. Hindi nagtagal, bigla kong binagalan ang takbo. Sa special vision ng Crisis Intelligence, sa ilalim ng dalasdis ng nyebe sa unahan sa kaliwa, biglang may lumitaw na isang napakahinang dilaw na trail. Direktang bumaon sa nagyayelong lupa ng kalahating metro ang lalim. Ang dahan-daang lumapit ang snowmobile ko. May lumitaw na isang linya ng maliliit na salita sa trail. Tier 1 Tundra Giant Snow Rat. Pumasok sa deep hibernation 3 araw na ang nakalipas. Nang makita ko yun ay napalunok ako. Sakto gusto ko nang kumain ng karne. Kaya sinundan ko ang trail. At nahanap ang pinagtataguan ng Snow Rat. Sa loob ng live stream room. Maraming manonood ang nakakilala sa nilalang na ito. Master, mag-ingat ka. Huwag mong isipin na isa lang siyang daga. Pero napakabagsik ng ugali niyan. Kayang-kaya ng kagat niyan na putulin ang daliri ng isang matanda. Kahit ang Snow Demon Wolf ay hindi nangangahas na galitin yan.
Nang marinig ang babala mula sa mga expert, agad na naging tensyonado ang mga comment. Pero ginamit ko ang pinakamatulis na gilid ng pala. At buong lakas na ipinalo sa ulo ng snow rat. Agad itong napatay habang natutulog. Pagkatapos ay hinawakan ko ito sa batok at hinayla palabas. Grabe! Ang bigat, hindi bababa sa 10 kilo. Pagkatapos ay kumuha pa ako ng 7 asul na prutas mula sa lungga. Kahit matagal nang nakabaon sa nagyayelong lupa, makinis pa rin ang balat ng mga prutas na ito. At biglang nagkagulo ang mga manonood sa live stream room. Putep, ice blueberry pala yan. Sa mga malalamig na lugar model. Ang sariwang prutas na ito ay mas mahalaga pa kaysa ginto. Naglalaman ito ng napakataas na konsentrasyon ng bitamina at enerhiya. Grabe talaga ang swerte ng master na ito. Huwag na nating pag-usapan ang live stream room. Maging ako ay napasabi sa sarili kong ang swerte ko. Dahil hindi naman lahat ng higanteng snow rat ay may ganito karaming imbak. Ngunit ipinapakita rin ito na napakahalaga sa akin ng impormasyon tungkol sa krisis. Inihagis ko ang matabang snow rat at mga berry sa loob ng sasakyan. Pinagpag ko ang dumi sa aking kamay at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa mga oras na ito sa loob ng Blue Star 3rd Central Intelligence Bureau. Bilang isang observer si Liu Fei, matapos iulat ang aking kasalukuyang sitwasyon, ang group leader ng Intelligence Bureau na si Tan Ching ay nagutos na I-upgrade ako bilang isang seed-level pioneer. Ang aking mga magulang at kapatid na babae ay dinala na rin sa core circle ng Jingcheng. Hindi lang sila nakatanggap ng maraming supply ng pagkain. Binigyan din sila ng 30,000 yuan na premyo. At sinimulan na rin ang plano sa pagsusuri para sa Apokalipsyan. Dapat malaman na sa bawat batch ng bawat bansa para sa Apokalipsyan ay may iisang pwesto lamang sa mga pioneer. Ito ay isang espesyal na patakarang iniwan ng isang mas mataas na sibilisasyon. Mayroon itong napakahalagang papel sa susunod na yugto, ngunit hindi ko alam ang lahat ng ito. Nagmamadali pa rin akong maghanap ng masisilungan. Sa mga sandaling ito sa aking malagintong paningin, sa bawat ilang daang metro, ay nakakakita ako ng isang kakaibang dilaw na bakas na pumapasok sa ilalim ng lupa. Sa loob lang ng kalahating araw na paglalakbay, nakahanap ako ng hindi bababa sa 20 pugad ng yaman. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala, basta't makahanap ako ng isang ligtas na lugar para malagpasan ang sakuna. Ang lugar na ito ay isang hindi mauubos na imbakan ng yaman. Hindi na malayan ng oras at hating gabi na pala. Pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, wala akong nahanap na angkop na masisilungan. Kaya naman tiniklop ko ang aking snowmobile. At simpleng naghukay ng butas sa nyebe at sumuot doon. Ngayong araw ay hindi ko balak isuko ang mga supply. Ang mga pagkain ito ang aking lifeline. At pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, wala nang impormasyon sa aking retina tungkol sa kapaligiran. Hindi sulit na maglakbay ng hating gabi. At kailangan ko ring magpahinga para maibalik ang aking lakas. Pagdating ng ikalawang araw nang mag-refresh ang intelligence system, direct akong pinili ang environment. Sa aking retina ay muling lumitaw ang maputlang ginto na 3D holographic map ng terrain. At dahil sa tulong ng sasakyan, ang sakop ng mapa ngayon ay lumawak sa 10 kilometro. Natuklasan ko na mayroon ng mga coordinate ng kanlungan sa mapa. Sa kaliwa 5 kilometro ang layo ay may isang puting tuldok ng liwanag. Habang sa kanan 15 kilometro ang layo, ay may isang kumpol ng mainit na liwanag na kulay kahel-pula. Noong itinoon ko ang aking atensyon sa puting tuldok ng liwanag sa kaliwa, agad na ipinakita ng system ang mga detalye ng kaukulang kanlungan. Habang tinitingnan ng nasa aking retina, agad kong pinili ang thermal cavern. Hindi ko alam kung gaano katagal ang sakuna. Makakatipid ako ng napakaraming init dahil sa thermal cavern. Oras na para magsimula ang live stream. Ang libu-libong manonood mula sa Blue Star na kanina pa naghihintay, ay biglang pumasok sa aking live stream. Ang dami ng supplies ni Master ngayon ay pasok sa Global Top 10. Grabe, totoo ba yan? Hindi ko tiningnan ang mga comments sa live stream. Sa halip ay todo kayod ako sa pagpedal sa snowmobile. Palakas ng palakas ang hangin ngayon. Halos huminto na ang sasakyan dahil sa tindi ng hangin. Bigla akong pinaalalahanan ng system. 12 kilometro pa ang layo ng thermal cavern. Babala pagkatapos ng 5 oras ay sisubog ng tuluyan ang grade A na sakuna. Kasalukuyang temperatura 50 degrees Celsius. Nang marinig ko iyon pakiramdam ko ay nagyelo ang aking dugo. Sa puntong ito hindi na kaya ng stamina ko na magpatuloy pa. Pagkatapos mag-isip sandali, kumuha ako ng Silver Star roasted fish at kumain agad ng 3. Sa sandaling iyon natigilan ang lahat ng manonood sa live stream. Putep, kumain ng 3 sunod-sunod. Lumagpas na siguro sa limit ang satiety niya. Nabaliw na ba siya? Silver Star level yan ah. Ang isang piraso niyan ay katumbas ng resources para sa daan-daang bahay. Ayaw na ba niyang mabuhay? Makalipas ang ilang sandali naramdaman ko ang init na sumabog sa loob ng aking katawan. Namula rin ang aking balat, at umuusok pa ito nakitang-kita ng mga mata. Sa sumunod na segundo nag-abiso ang fate system. Binabati kita pioneer sa pagkakamit ng intermediate cold resistance. Nang marinig iyon ay napasigaw ako sa galit. Bilisan mo. Pagkasabi ko nyon ay agad bumilis ang takbo ng snowmobile. Pilit na pinunit ang pader ng hangin sa aking harapan. Pero sa sandaling bumilis ako ulit. Hindi ko na malayang napalingon ako sa likod. Nakita ko ilang kilometro sa aking likuran.
Isang pader na puti na may taas na daan-daang metro, na parang wawasakin ang lahat sa danaraanan nito. Tahimik na gumuguho papalapit sa akin. Nagkaanyo na ang white disaster. Hinahabol nito ako, sa sandaling ito sa mga comments sa live stream. Puno ang screen ng mga salitang takbo bilis. Biglang may umalingaw-ngaw na matinis na babala sa aking tainga. Magsisimula na ang countdown sa pagdating ng white disaster. 9, 8, sa mga sandaling iyon, sa gitna ng nagliliparang mga tipak ng yelo, may nakita akong malaking bato sa unahan na nagsisilbing panangga sa hangin. May bahagyang kulay kahel na liwanag na nagmumula roon. Iyon ay init mula sa lupa, samantala sa Daksha Intelligence Agency. Namumutla ang mukha ni Leo Feifei habang pinapanood ang live stream ko. Noong nakaraang buwan nakaranas ang Lighthouse Country ng isang Class B na sandstorm. 3 pinakamagagaling na special forces ang hindi na natagpuan kahit buto, habang si Zhang Yu naman ay nahaharap sa mas malupit na Class A na white disaster. Ayon sa kalkulasyon ng datos ang tsansa niyang mabuhay ay halos 0. Hinampes ni Tan Ching na nakaupo sa tapat ang kanyang palad sa lamesa. Walang mangyayaring masama kay Zhang Yu. Kakataas lang ng kanyang pangangatawan sa intermediate level, may pag-asa pa. Sa mga oras na ito 400 metro pa ang layo ko sa kuweba. Pero ang bagyo sa likuran ko ay malapit nang umabot sa akin. Ang matinding presyon ng hangin ay halos nagpaligaw sa akin. Pagkatapos ay naramdaman kong tila may tumulak sa aking likuran. At halos lumipad na ako kasama ang sasakyan. Habang tinitingnan ng kuwebang abot kamay na lang, bigla kong inikat ang manibela. Gamit ang momentum sumugod ako papasok sa siwang. Sa sumunod na segundo tumaob ako kasama ng sasakyan sa niebe. Pero nakahinga na ako ng maluwag. Sa wakas nakaligtas ako, pero ang hindi ko alam, nagwala na ang mga comments sa livestream. Shit, hindi ako makatingin kanina. Nakaligtas ang master. Naiiyak ako mga Brad, si Arcticman. Pero may ilang comment mula sa mga Hapon ang biglang lumitaw. Isang medyo malakas na snowstorm lang naman yan. Walang kamuwang-muwang talaga ang mga taga-Dacia. Syempre hindi ito pinalampas ng audience. Agad silang minura pabalik online. Hindi ko na matiis. Sinong mag-i-sponsor ng plane ticket ko? Pupuntahan ko sila at tatapusin ko sila. Pero nang pasimula na sana ang bangayan, biglang may narinig na malakas na ingay sa labas. Iyon ang tunog ng bagyo na humahampas sa mga bato. Pagkatapos, sa ilalim ng matinding lamig at malakas na hangin, hindi mabilang na matutulis na yelo ang mabilis na tumubo mula sa pasukan papasok sa loob. Gumagapang sa mga pader na bato at sa sahig. Mabilis na kumalat papasok sa kailaliman na kitang-kita ng mga mata. Sa huli, bumangga ang mga ito sa pinagmumulan ng init sa kailaliman ng kuweba. Ang mga dulo nito ay nagsimulang bumagal at matuno. At pagkatapos ay tuluyang tumigas. Naging isang translucent pero napakagandang selyadong pinto ng yelo, Arctec. At ngayon, tinitingnan ko ang S-Class na bagong bahay ayon sa system, Arcticman. Sa tansya ko, lagpas 500 metro kwadrado ang lawak nito. Ang taas ng kisame ay mahigit 10 metro. Pero ang sahig ay puno ng mga nagkalat na bato at nakausling mga tipak ng bato. Medyo mahirap tapakan. Yumuko ako para pagmasdang mabuti ang mga halaman sa loob. Nakita kong may manipis na puting hamog na lumulutang sa loob ng kuweba. Tumutulo mula sa mga bitak sa itaas ng pader na bato. Ang mga patak ng tubig ay bumubuo ng isang maliit na sapa sa sahig. Umaagos papunta sa madilim at hindi kilalang lugar sa kailaliman ng kuweba. Pero hindi ko agad ginalugad ang kailaliman. Sa halip, inalis ko ang mga nakaharang na bato sa sahig. Tumatalon at umaakyat pa nga ako sa pagitan ng mga kakaibang bato. Sinusuri ang bawat sulok. Samantala, sa livestream, maraming mga dayuhang manonood na ngayon lang nakapanood, ay namangha sa liksi ng mga galaw ko. Wow, grabe ang core strength ng taga-Dacia na to. Parang naglalakad lang sa patag na lupa kahit sa batuhan. Para siyang isang snow leopard. Hindi napigilan ng mga manunood ng Daksha Kingdom na magbiro sa mga comment. Mabilis na iyan, kasi hindi nyo pa nakikita si Master kapag nagmamaneho. Alam ng lahat na si Master ang pinakamabilis na lalaki sa Daksha. Sa gitna ng mga panunukso, natapos na ang livestream ko. Pero nagpatuloy pa rin ang mainit na usapan. Ngayong araw ay wala pa rin akong ina-upload na anumang supply. Tiningnan ko ang system panel at wala na ako sa top 100. Hindi ko lang inaasahan ang satiety level ko. Naabot na nito ang 300 limitasyon. Kaya sa hinaharap sa pagkain lang ng mga halimaw, o mas mataas na kalidad na pagkain ako maaaring patuloy na lumakas. Habang malalim ang iniisip ko, isang bugso ng mainit na hangin na may matapang na amoy ng ammonia ang lumabas mula sa kailaliman ng kuweba. Binuksan ko ang aking crisis vision, at natuklasan na sa itaas ng kanlungang ito, ay puno ng mga mapupulang bakas. Lahat ay mga second tier na Dark Cave Magic Bat, at nag-hibernate pa sila, kahit na ang kanilang dumi ay pwedeng gawing saltpeter para sa pampasabog. Ngunit wala akong armas. Kapag kumilos ako siguradong madyay gising ang mga natutulog na paniki dito. Sa pagharap sa ganitong kawan ng mga lumilipad na halimaw, ang kahahantungan ko lang ay sipsipin hanggang matuyo. Wala man lang akong matinong armas. Ang hirap ko talaga. Matapos mag-isip-isip, bumalik ako sa mas freskong bahagi ng hall. Nag-ayos ng gamit at nagpahinga. Matapos ang isang gabing pahinga, bumalik na sa kasagsagan ang lakas ko.
Ngayong nakaayos na ako, ang kailangan kong gawin agad ay alamin ang buong itsura ng basement ko. Kaya gamit ang na-update na information system, pinili ko ang environment para tingnan kung may ibang labasan o resources. Sa pagkakataong ito, direktang lumabas ang environmental information. Isang nakakagulat na mapa ng ilalim ng lupa. Nagsimula ang mapa sa kinaroroonan kong cavern hall. At mayroon itong hindi mabilang na mga komplikadong daanan pababa, tila isang higanteng bahay ng langgam. Habang pinagmamasdan ko ang mapa, nakatuklas ako ng isang kakaibang, ay icon na baligtad na pyramid na may lilang ilaw. Sa sumunod na segundo may anunsyo mula sa Environment Intelligence. Binabati kita, host, sa pagkatuklas sa mga labi ng isang lihim na sibilisasyon ng mundo. Mayroong sira-sirang templo ng hangin at nyebe 25 kilometro sa ilalim ng lupa. Pinapayuhan ng host na personal na pumunta roon. May pagkakataong makakuha ng supernatural na kakayahan. Biglang naliit ang mga mata ko sa aking narinig. Sa mga unang yugto ng pagpasok sa malupit na mundong ito, ang mga manlalakbay ay umaasa lang sa kanilang katawan para malagpasan ang masamang kapaligiran. Kung makakaligtas sila ng matagal, patuloy na mag-e-evolve ang kanilang katawan. At magiging isang tunay na barbarong mangangaso. Pero ang supernatural na kakayahan, ay hindi ko pa talaga narinig dati. Sa ngayon, ang alam lang, ay ang 10 namungunang manlalakbay sa Survivor Leaderboard. Ang lakas nila ay umabot na sa antas ng isang halimaw na nasa 2 ranggo. Agad akong nagpasya na kailangan kong tingnan. Pero bago umalis, kailangan ko munang kumain. Kaya kinuha ko ang daga ng nyebe na nahuli ko noong isang araw. Mula sa metal na kahon. Kakasimula pa lang ng livestream. Nakuha ng malaking daga ang atensyon ng lahat. Mukhang masarap itong daga ng nyebe ah. Shit, nagluluto na naman si Idol. Ang unang pagkain sa shelter. Gumawa ako ng isang simpleng lutuan. Tapos nagpatong ako ng isang malinis at patag na bluestone slab. Sa ilalim, sinindihan ko ang isang maliit na piraso ng high energy na coal. Saka ko inilagay ang karne ng daga ng nyebe. Maya-maya lang, kumalat na ang napakatapang na amoy ng taba ng karne. Tapos kumuha ako ng 3 nagyayelong asol na berry at dinurog ang mga ito. Dito ko na kinuha ang isang piraso ng karne na tumutulo pa ang mantika. At isinawsaw sa mangkok ng jam. Ang inihaw na karne na balot sa malamig na katas ng prutas ay isinubo ko. Agad akong napabuntong hininga sa sarap. Grabe, sa sandaling ito, ang hindi mabilang na manonood, lokal at dayuhan, ay nagkaisa. Idol, maawa ka naman sa amin. Tao ba ang nakaisip ng ganyang paraan ng pagkain? Samantala, si Leo Feifei ay nakatingin sa abalang anino sa screen. Bahagyang napangiti, ika-8 batch ng mga manlalakbay ng Blue Star. May mga taong nagkukumahog para sa pagkain. May mga abala para sa kanlungan. Ngunit si Zhang Yu ang pioneer na ito sa nagyayelong tundra, ay nagsimula ng mag-enjoy sa buhay. Marahil ito ang kumpiyansang bigay ng isang top-tier na kanlungan. Samantala sa Special Operations Bureau ng bansang Daksha, ang mga pinakamatataas na pinuno ng militar at politika ng bansang Daksha. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa malaking screen. Sa walang tigil na pagpapalit ng real-time surveillance dito. At si Tan Ching ay gumagamit ng laser pen na nakaturo sa screen. Mga pinuno, ito po ang ulat sa survival status ng mga Global Seed. Level Pioneer sa unang 9 na araw sa Savage Lands. Si Zhao Taizo ay tinamaan ng matinding lason sa B-Class na Dark Jungle. Kailangan niyang maghanap ng lunas sa loob ng 3 araw. Si Li Qingqing naman ay nagkaroon ng dysentery dahil sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Si Muzo lang ang medyo matatag ang sitwasyon. Pero kailangan niya kaagad ng kanlungan. Ilang pinuno ang nakakunot noong nanunood sa surveillance footage. Sa mga oras na ito hinilat ng matandang pinuno ang kanyang kilay. Kumusta naman yung bata sa nagyayelong tundra? Ano na ang kalagayan niya ngayon? Nang marinig ito natigilan si Tan Ching at agad na inilipat ang screen. Nakita sa video si Zhang Yu na nag-iihaw ng karne ng daga sa paligid ng apoy. Biglang tumahimik ang conference room na maririnig mo kahit ang pagbagsak ng karayom. Humigop ng tsaa ang matandang pinuno. Saka itinuro ang screen na tila galit pero natatawa. Itong batang ito, ang iba ay nagugutom at naghihirap sa Savage Lands. Samantalang siya ay namumuhay ng malaya at komportable. Biglang sumigla ang kapaligiran sa conference room. Sunod-sunod na pumuri ang lahat. Binanggit na hindi lang nakahanap ng kanlungan si Zhang Yu. Nakahukay pa siya ng isang legendary na snowmobile. Isa siyang pioneer na may malaking potensyal. Agad na tinanong ng matandang pinuno ang rating ng kanlungan ni Zhang Yu. Agad na inilabas ni Tan Ching ang ulat. Ang kanyang kanlungan ay may rating na A-class. Pang-10 sa global rankings. Pang-10 sa buong mundo iminumungkahi kung alista siya bilang kandidato para sa ika-8 batch ng Changqi. Nang marinig ito nawala ang ngiti ng matandang pinuno at nag-isip sandali. Magaling siyang kandidato. Ngunit ang Changqi ay tungkol sa kapalaran ng bansa. Isang napakahalagang bagay ito. Kailangan pa natin siyang obserbahan ng ilang araw model. Tinatanggal ko ngayon ang sebo at taba sa loob ng snow rat. Tapos hiniwa ko ito ng maliliit at sabay-sabay na inihagi sa palayok na bato. Mabilis na kumalat ang matapang na amoy ng mantika. Habang ako'y nagmamantika, hiniwa ko ang mahigit 10 kilo ng purong laman sa mga pirasong sinlaki ng daliri. Pagkatapos ay inilatag ko ang mga piraso ng karne sa paligid ng uling para patuyuin sa hangin.
Nang maging kulay ginto na ang mga latak sa palayok na bato at lumutang. Naghanap ako ng malinis na mangkok na bato. At isinali ng kumukulo at malinaw na mantika. Pwede itong maging mantika, pwede ring pampahid laban sa lamig o panggatong para sa ilaw. Ang mahusay na paggamit ng taba ng hayop ay isa talagang pangunahing pagsubok sa survival. Sa bagay na ito halos perpekto ang aking kaalaman sa praktikal at teorya. Sunod kong inilatag ang malaking balat ng snow rat sa isang patag na bato. Muling naging pangkayod ang aloy na pala para linisin ang mga natirang sebo at laman sa balahibo. Pagkatapos ay ginamit ko ang likod ng pala para basagin ang ulo ng daga. At buong-buong kinuha ang 2 ngipin na sintigas ng pait, at 4 na siksik na buto sa hita. Tinimbang-timbang ko ang mga buto sa aking kamay. Bahagya akong napangiti, tamang-tama ang kurbada ng 2 ngiping ito. Kapag kininis ay magiging natural na kawil na may barb. Gamit ang kagamitang ito siguradong mas magiging epektibo ang pangingisda. Matapos ayusin ang huling piraso ng buto, sunod-sunod na tumunog ang mga notification. Nakuha, 5 kilo ng karaniwang tuyong karne ng daga. Nakuha, 1 piraso ng karaniwang balat ng silver frost velvet rat. Nakuha, 2 piraso ng karaniwang matitigas na ngipin ng daga. Pagkatapos kong mag-ayos, sinukbit ko ang simpleng backpack at naglagay ng ilang pirasong tuyong karne sa loob. Yumuko rin ako at uminom ng ilang beses ng tubig mula sa yelo para pawiin ang uhaw. Pagkatapos ay muli kong hinigpitan ang hawak sa aloy na pala. Sa sandaling iyon umilo ang mapang kulay ginto sa aking retina. Ang lokasyon ng isang baligtad na pyramid na naglalabas ng kakaibang lilang ilaw ay tahimik na umaakit sa akin. Dahil rekomendasyon ito ng system, pupuntahan ko ito para tingnan. Itong kanlungan sa kuweba ay hindi naman ang pinakamaganda. Baka may mas mahalagang bagay na nakatago sa ibaba. Nang makapagdesisyon na ay sinundan ko ang gabay ng mapa at pumasok sa madilim na lagusan sa kalaliman ng kuweba. Impormasyon ng kapaligiran sa aking retina. Iguhit mo ako ng isang ligtas na daanan na kulay mapusyaw na asul. Kahit na ang bahagyang liwanag lang mula sa misteryosong asul na lumot ang natatanaw. Kaya ko pa ring humakbang ng mahinahon. Ngunit may amoy ng ammonia na nanunuot sa hangin, na may halong masangsang na amoy ng nabubulok na laman. Kaya hindi ko na malayang napakunot ang aking noo. Pero hindi ako nang ahas na huminto kahit saglit. Pagkalipas ng 30 minuto umabot sa kasukdulan ang baho. Tumingala lang ako saglit at agad na nanindig ang aking mga balahibo. Nakita ko sa bubungan na ilang 10 metro ang taas. Libu-libong mga halimaw ang siksik ang nakabitin ng patiwarik. Lahat sila ay mga adult na second tier na dark cave demon bat. Biglang tumunog ang alerto mula sa intelligence system. Pabala, napakadelikado. Nang marinig iyon ay biglang nanliit ang aking mga mata. Ang laki ng mga nilalang na ito ay higit pa sa mga lawin ng Blue Star. Ang kanilang matitipunong katawan ay nababalot ng itim na balat. Kahit tulog ay nakakatakot pa rin ang kanilang mabangis na presensya. Kung hindi lang kinumpirma ng intelligence na sila ay nagha-hibernate. Kahit bigyan pa ako ng 100 lakas ng loob hindi ako mangangahas na humakbang pa. Nang tumingin ako sa sahig, puno ng mga mapuputing buto na nakatusok sa kulay abong putikan ng dumi. Kaya tinakpan ko ang aking ilong at dahan-daang umatras. Pumunta sa kabilang pasilyo kung saan umaalpas ang mainit na hangin. Walang armas para labanan ang mga second tier na demon bat. Ito ay tiyak na pagpapakamatay. Biglang nabawasan ang mga komento sa livestream. Puno ang screen ng hindi maitagong takot. Naku po, mas nakakatakot pa ito kaysa sa horror movie. Buti na lang hindi pumasok si Master. Siguradong mga second tier na halimaw iyon. Bakit biglang nag-black screen? Nawala ang signal. Sana walang masamang mangyari kay Master. Lalong dumilim ang liwanag sa lagusan. Kahit ang liwanag mula sa lumot ay hamina na rin. Kaya hindi nakapagtataka na inakala ng mga manonood na naputol ang signal. Ang hindi kilalang kadiliman at ang posibleng panganib. Ang naging dahilan para mapigil ang paghinga ng mahigit 100,000 manonood ng Daksha sa harap ng kanilang mga screen. Maaari ko lang asahan ng environmental intelligence para makakapasa dilim. Pagkalagpas sa pugad ng mga demon bat, biglang bumaba ng malaki ang lupa, lalo pang dumilim ang paligid. Sa ngayon nagmamasid lang ako sa paligid para makahanap ng daan. Biglang tumaas ang temperatura hanggang 40 degrees Celsius. Basang-basa na ako ng pawis. Damaikit na sa katawan ko ang suot kong quick dry shirt. Nanunuyo na rin ang lalamunan ko. Teka, di ba't ito ang templo ng hangin at niebe? Bakit ang init dito? Biglang may hamampos sa akin na napakalamig na hangin. Nagsalpukan ng sobrang init at sobrang lamig sa makitid na lagusan. Agad itong lumikha ng makapal na hamog. Naging malabo ang paningin ko. Ano to? Nanigas ang buong katawan ko sa kakaibang pagbabago ng temperatura. Napaisip akong umatras na lang. Pero malinaw na nakikita sa aking retina. 30 metro na lang ang layo sa lilang pyramid. Nandito na ako, hindi ako pwedeng sumuko. Kaya nagtiimbagang ako. Nagpigil hininga at tumakbo palabas ng puting hamog. Agad na nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Ito ay isang malaking pabilog na bulwagan sa ilalim ng lupa. Isang madilim na ilog ang tahimik na dumadaloy sa gitna. Sa magkabilang pampang ng ilog ay maayos na nakasalansan ang hindi mabilang na buto ng mga malataong nilalang. Lahat sila ay nasa posisyong nakaluhod na parang sumasamba. Pare-parehong nakaharap sa gitna ng bulwagan. Kahit na matagal na silang mga buto na lang. Yung kakaibang pakiramdam na may halong debosyon at takot.
ay nananatili pa rin sa hangin. Tuluyang natulala ang mga manonood sa livestream. Pucha, mga buto ba ng tao yan? Anong klaseng lugar to? Tingnan nyo yung pader, may ilaw doon. Sa sumunod na segundo biglang nagitim ang livestream. Pero hindi ko man lang napansin na naputol na pala ang signal. Lahat ng atensyon ko ay nakatuon sa tanawin sa aking harapan. Nakatayo sa gitna ng bulwagan. Habang tinitingnan ang mga nakaluhod na kalansay sa paligid, hindi ko maiwasang mapatingin sa harap. Sa 100 metrong taas na living mural. Gawa ito sa magkakapulupot na lumot na may iba't ibang kulay. At dahan-daang gumagalaw na parang uod kasabay ng daloy ng hangin sa loob ng kuweba. Nakilala ko pa ang init na humahalo rito. Ang karaniwang malaasol at mainit na lumot sa mga kuweba. At sa pinakagitna ng mural, ang mga lumot ay bumuo ng isang mukha ng babae. Walang malinaw na itsura, tanging isang pares ng maitim at hungkag na butas. Malamig itong nakatingin sa akin, ang nanghihimasok na para bang isang bangin. Sa isang tingin lang ay para bang pinukpok ng maso ang utak ko. Agad akong nakaramdam ng matinding pagkasuklem. May narinig akong hindi mabilang na maingay na mga bulong. Lagot na, ito ang huli kong naisip. Pagkatapos ay nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Puno ng pulang ugat ang aking mga mata. Wala sa sarili akong naglakad papunta sa mural. Hinayla ang aking kamalayan sa isang malawak na kapatagan ng yelo. Isang sinauna, malamig, at nanguuyam na boses ng babae. Ang biglang umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Yamang nasal ayan mo na ang isang Diyos. Bakit hindi ka lumuhad? Isang nakakatakot na bigat ang biglang bumagsak. Para bang dumadaing sa bigat ang lahat ng buto ko. Nanginginig ng hindi makontrol ang mga tuhod ko. Para bang madudurog na ito sa susunod na segundo. Sa sandaling malapit nang tumama ang mga tuhod ko sa lupa, biglang lumino ang aking kamalayan. Hindi mabilang na mga alaala ang mabilis na dumaan sa isip ko. Sigurado ako na may isang sinauna at makapangyarihang nilalang na nakatingin at kumakausap sa akin sa pamamagitan ng mural. Luluhod ba ako o magpapatira pa? Mamamatay ba ako agad kapag ginalit ko ito? Ang lahat ng iniisip ko ay naging isang sigaw sa aking kalooban. System, iligtas mo ako. Damaloy ang sariwang dugo mula sa aking mukha. Pamatak ito sa lupang puno ng mga buto. Sa sandaling iyon, tumunog ang abiso mula sa intelligence system. Nais mo bang gamitin ng pauna ang intelligence points para sa susunod na 3 araw? Upang suriin ang sibilisasyong Arctep. Nang marinig iyon, tumango ako agad ng walang pag-aalinlangan. Isang lilang gintong liwanag ang biglang sumabog sa aking paningin. Nagkawing-kawing ang mga sinaunang gintong rune. At sa huli ay nabuo ang resulta ng pagsusuri. Ang hindi kumpletong diyosa ng hangin at yelo. Ayaw ng Diyosa sa mga mahihina ang loob. Ang hindi pagluhod ay makakatanggap ng biyaya. Nang makita ito ay kinabahan ako. Pero nagtiimbagang na lang ako. At mariing ibinaon ng alloy shovel sa lupa. Ginamit ang lahat ng lakas para dahan-daang ituwid ang aking likod. Biglang lumakas ang hangin sa bulwagan. Ang tagos butong lamig ay pumasok sa aking balat hanggang sa kaluluwa. Buti na lang mayroon akong mid-level na cold resistance. Kaya bahagya ko lang nakayanin. Pero mas mahirap tiisin ang pagpapahirap sa isipan. Ang mga kalansay sa paligid ay tila nabuhay. Nagpapakita ng galit ang kanilang mga hungkag na mata. Hindi mabilang na bulong ang gumugulo sa aking pandinig. Lumuhad ka hamak na alipin. Lumuhad ka kung gusto mo pang mabuhay. Sa mga sandaling ito nagsimulang lumabo ang aking paningin. Daan-daang magkapatong na imahe ang dumaan. Mga henerasyon ng nilalang ang debotong lumuhad dito na umaasang makakuha ng banal na kapangyarihan. Mabuti na lang pinrotektahan ng purple gold na prompt sa aking retina ang aking katinoan. Kaya kinagat ko ang dulo ng aking dila at ginamit ang sakit para manatiling gising. Walang tigil kong kinanta ang pambansang awit ng Daksha sa aking isipan. Ang aking determinasyon ay umabot na sa sukdulen. Sa sumunod na segundo biglang nawala ang nakakawasak na puwersa. Muling tumahimik ang bulwagan. Pagkatapos ay naghabol ako ng hininga. Hindi pa man kumakalma ang tibok ng puso ko. Nagbago ang direksyon ng hangin sa loob ng kuweba. Nawala ang kulay asul-itim ng mural at naging banal na pilak na puti. Ang dakilang Diyosa ay bahagyang yumuko. Nagpakita ng paghanga ang kanyang mga mata. Inilahad niya ang kanyang mga kamay na tila may ibinibigay. Kasunod nito ang isang system prompt. Binabati kita sa pagpasa sa pagsubok ng kalooban ng Diyosa ng Yelo. Isang diagram na hugis puno at gawa sa yelo ang dahan-daang lumitaw sa aking retina. Ang tuktok ng diagram ay natatakpan ng madilim na hamog. Tanging ang 2 node sa ibaba ang kumikinang ng isang nakakaakit na malamig na liwanag. Sequence 1 tagapaglingkod ng taglamig. Katangian hindi tinatablan ng yelo at hangin. Sa napakalamig na kapaligiran lahat ng stats ay nakakakuha ng 30 Divine Boost. Para ma-promote kailangang ialay ang Ice Jade Pillar Fish at ang Ice Heart Lotus. O kaya naman ay atay ng isang Snow Demon Bear. Agad kong naalala ang dambuhalang mga kalmo sa yelo. Mukhang hindi magiging madali ang susunod na pagsubok. Pinapahanap sa akin ng isang Tier 2 na Demonic Beast. Ate Feng Shuang, seryoso ka ba? Sa sandaling iyon isang mangkok na bato ang nabuo sa guwang sa ilalim ng mural. Isang likidong kulay pilak ang tumulo mula sa daliri ng Diyosa papunta rito. Naglalabas ito ng malamig na halimuyak na nagpapayanig sa kaluluwa. Agad na ipinakita ng system.
Ito ang gantimpala ng Diyosa ng hamog at yelo para sa sumubok. Pagkatapos inumin ay lubos na mababago ang katawan ng isang mortal. At lubos na magpapataas ng kakayahang labanan ng lamig. Nang marinig iyon ay agad akong lumapit at inubos ito. Agad na sumabog ang isang nag-aalab na kapangyarihan sa loob ko. Ilang sandali lang ay naramdaman kong mas malakas ang katawan ko kaysa dati. Pati na ang aking lakas at sigla ay kapansin-pansing tumaas. Habang nalulunod ako sa saya ng biglaang paglakas. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat ng pioneer ng Blue Star. Anunsyo sa Blue Star, si Zhang Yu ang ikawalong batch ng pioneer mula sa Daksha Kingdom. Ay nag-trigger at nakakumpleto ng pagsubok ng isang Diyos. Isinulong ang proseso ng eksplorasyon. Ang unang yugto ng Savage Era ang Survival of the Fittest ay nagtapos na. Ang ikalawang yugto ang Digmaan ng Apocalypse ay malapit nang magsimula. Matapos ang anunsyo mula sa mas mataas na sibilisasyon. Natahimik muna ng ilang segundo ang comment section ng livestream ko. Natulala ang lahat sa gulat. Pagkatapos noon ay sumabog na ang mga komento. Anak ng anunsyo mula sa mas mataas na sibilisasyon. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng sangkatauhan, di ba? Zhang Yu ng Daksha Kingdom. Diyos ko, ang pangalan ng alamat ay umalingaw-ngaw na sa buong mundo. Gusto kong itanong anong level ng karangalan ito. Samantala pinagpawisan naman ng malamig sina Tan Qing at Liu Feifei. Hindi nila inasahan na hindi lang ako nakaligtas, kundi gumawa pa ako ng ganito kalaking ingay. Lalo na't hindi nila inasahan na sa loob ng 10 minuto. Natapos ko ang ruin na hindi malampasan ng iba sa loob ng ilang araw at gabi. Hindi nagtagal, tumunog ang isang pulang confidential na telepono. Pinapapunta sila sa isang highest level na pagpupulong. Sa loob ng Supreme Strategy Conference Room. Seryoso ang itsura ng matandang hepe. Sinabing natanggap na ng mga pinuno ng bawat bansa ang mga patakaran ng digmaan ng Apocalypse. Pagkatapos ng 20 araw magsisimula na ang ikalawang yugto. Bawat bansa ay kailangang pumili ng isang harbinger. Hanggat nabubuhay ang tagapagpahayag, ang bansa ay makakakuha ng 2 pribilehiyo. Una ay ang two-way real-time na komunikasyon sa tagapagpahayag. Pangalawa ay sa loob ng 3 kilometro mula sa coordinates ng tagapagpahayag. Na mag-deploy ng iba pang mga pioneer. Pagkasabi nyo ay sabay-sabay na napasinghap ang lahat sa conference room. Ang matandang pinuno naman ay malalim na tumango. Nagbago na ang loika ng survival sa kaparangan. Hindi na ito tungkol sa pang-isahang survival, kundi ang pagtatayo ng base sa pambansang antas. 3 pioneer na lang ang natitira sa Dacia. Ang pagpili sa tagapagpahayag ay kailangang maging maingat. At sa sandaling ito nakita ng lahat ng survivor. Ang pagbabago sa National Lock Rankings. Na-refresh na ang lahat ng reward sa ikawalong batch ng National Lock Rankings. Nagsimula na ang espesyal na event na tatak ng mananalo. Wala na ang dating body strength ng fluid at nutrient solution. Napalitan ito ng mga gantimpalang kumikinang ng madilim na ginto. Ang unang pwesto ay ang legendary na Overlord Bow. Kaya rin itong mapabuti ang kalikasan ng buong bansa ng 40%. Ang pangalawang pwesto ay ang Titan Armor. Ang pangatlong pwesto ay ang Multifunctional Portable Vehicle. Ang ika-4 hanggang ika-10 pwesto ay mayroon ding dekalidad na backpack at healing potion. Kahit ang gantimpala para sa ika-100 pwesto ay tumaas ng 10 beses. Nang makita ko ito talagang naengganyo ako. Sa kaparangan hindi mahirap gumawa ng ranged weapons. Pero hindi ito tumatagos sa leather armor ng mga magical beast. Kapag nakuha ko ang legendary weapon na ito, saka lang ako magkakaroon ng lakas na protektahan ng sarili ko. Kapag natapos na ang sakunang ito, kailangan kong subukang makuha ang mga nangungunang pwesto. Bigla na lang akong nakaramdam ng matinding gutom. Alam kong nag-evolve ang katawan ko matapos makuha ang advanced cold resistance. Kailangan nito ng napakaraming enerhiya. Umupo ako sa tumpok ng mga buto sa malaking bulwagan at kumain ng snow rat jerky. Pero kahit gaano karami ang kainin ko, hindi ako nabubusog. Hindi nagtagal ay bigla akong inantok. Kaya walang kamalay-malay akong samandal sa pader na bato. At mahimbing na nakatulog sa loob ng mahiwagang bulwagan. Sa kadiliman ng mural sa itaas ay tila biglang nabuhay. Ang mga matang walang laman ng Diyosa ay dahan-daang tumingin pababa. Kawili-wili, munting nilalang. Nang muli kong imulat ang aking mga mata. 3 araw na ang lumipas. Nag-inat ako. Lumagitik ang mga naninigas kong kasukasuan. Kinapa ko ang aking leather bag para maghanap ng pagkain. At pagkatapos ay hindi ko napigil ang sumigaw. Ang beef jerky ko. Paanong naubos lahat? Kalahati lang naman ang kinain ko bago matulog. Habang nag-aalala ako, may narinig akong kaaya-ayang tunog ng notification. Na-refresh na ang impormasyon para sa araw na ito. Pero hindi ako nagmadaling pumili. Sa halip, binuksan ko ang personal page ng National Lock System. Hindi ko inaasahan na pagkatapos kong matulog, nakakuha pala ako ng high level na cold resistance. Pinisil ko ang sarili kong braso. Mas naging matipuno ang mga kalamnan ko kaysa dati. Parang may mainit na puwersang dumadaloy sa ilalim ng aking balat. Kung ang ako ngayon ay babalik sa unang araw ng aking pagdating. Kahit walang down jacket, madali kong makakayanan ng isang blizzard. Kahit nasa isang white disaster. Kaya kung tumagal ng halos 1 oras. Sa ikawalong batch ng mga pioneer. Siguro wala nang mas kayang tiisin ang lamig kaysa sa akin. Isa talaga akong henyo sa pagtitiis ng lamig. Pero nang mapatingin ako sa kanang ibaba, nawala ang ngiti ko, sa ilalim ng ability column.
Ang gaze of the goddess of wind and frost ay tila wala sa lugar. Isang itim na tag pala. Sa pagkakaalam ko lahat ng high-level civilization tags, tulad ng hunting master na nangunguna sa survivor list, ay pawang mga kumikinang na gintong positive buff. Hindi pa ako nakakakita ng itim. Mukha itong isang negative buff tulad ng isang sumpa. Hayaan na nga, mas mabuti nang mayroon kaysa wala, dahil wala namang kakaiba sa katawan ko. Kung gayon, pagbibigyan ko na lang muna itong si Wind and Frost Sister. Kumpara sa tag, mas sumasakit ang ulo ko sa rankeng. Plus 23,800 mas pinoproblema ko ang rankeng. 23,878,873.83 araw na akong hindi nag-upload ng supplies. Mula sa top 100 bumagsak na ako sa labas ng top 3,000. Pagbukas ko ng ikawalong batch ng National Fortune Ranking, J900 nakita ko kaagad ang una at pangalawang pwesto, 1000, 1990, 00 buto beses 1,000. Napakarami ng mga supply na na-upload. Habang tinitingnan ko ang listahan ng mga supply na mabilis na nag-scroll, huminga ako ng malalim. Ginawa na ba ng mga taong ito na bakuran lang nila ang kaparangan? Arctic samantalang ang bulsa ko mas malinis pa sa mukha ko. 2 isda na lang ang natitira. Wala na ring tapa. Yung natitirang ice blueberries hindi pa sapat pansingit sa ngipin. Maganda na tumaas sa 500 ang satiety limit ko. Pero sa bilis ng pagbaba ng 10 puntos kada oras, sino ba namang makakatagal dito? Hinawakan ko ang kumakalam kong tiyan at napabuntong hininga. Arctic system. Arctic tulungan mo ko. Arctic hindi ako makalabas ngayon dahil may sakunang humaharang sa pinto. At ayoko ring makipagpatayan sa tier 2 halimaw sa ilalim ng lupa. Ang huling pag-asa ko na lang ay nasa intelligence system. Kaya hindi na ako nag-atubili at pinili ko ang A-supplies. Sa sumunod na segundo isang gininto ang liwanag ang kumislap sa paningin ko. Ang data stream ay naging isang kapansin-pansing berdeng coordinate point. Kasunod nito isang linya ng text ang lumitaw. Impormasyon para sa survival ngayong araw. Sa loob ng kuweba ay may nakatagong rare grade survival blind box. Nakalibing ito 1.3 metro sa ilalim ng lupa. Nang bigla akong tumayo, bigla kong naalala yung legendary grade blind box na nagbigay sa akin ng sasakyang snowmobile. Iyon ang kayamanang direktang nagpabago ng kapalaran ko. Kahit na rare grade na blue blind box lang ito ngayon. Pero dito sa ilalim ng lupa na walang katao-tao, ito ay talagang isang malaking tulong. Yayaman na ako. At nandito lang sa loob ng kuweba. Hindi na kailangang lumabas. Hindi ko alam kung sinong kawawa ang pumili ng blind box pero hindi nabuksan. Nakinabang patuloy ako, pero nang makita ko ng malinaw ang eksaktong lokasyon ng coordinates, ang ngiti sa mukha ko ay biglang nawala. Ang destinasyon pala ay nasa pinakaloob ng pugad ng mga tier 2 Dark Cave Demon Bat. Naninigas akong lumingon, at tumingin sa mural ng Diyosa sa likuran ko. Pagkatapos ng 3 segundo ng katahimikan, isang sigaw ng pighati at galit ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Tulong! Ate Feng Shuang, anong gagawin ko? Samantala dahil naka-black screen ang livestream ko ng 3 buong araw. Naging dahilan ito para mag-abang ang milyon-milyong manonood ng 24 na oras. 3 araw na, hindi pa bagising si Master. Libo-libo na ang nagmamakaawang mag-online ka na. Sa gitna ng gulo lumitaw ang golden comment ni Wang Gang. Kakatapos lang niya sa isang high-intensity trial. Alamang naubos lang ang energy niya at nagpapahinga. Kumalma lang ang lahat. Ang mga salitang ito ay nagpakalma sa mga manonood ng Dacia. Ngunit umani ito ng pangungot siya mula sa mga dayuhang manonood. Nagrereklamo lang sila kasi sikat siya. Mababa naman ang rank niya. Puro views lang hindi siya karapat-dapat maging isang pioneer. Sunod-sunod ang mga malisyosong komento. Noong akala ng lahat ay magpapatuloy ang black screen, isang mahinang tunog ng kuryente ang biglang narinig. Ang livestream window na tahimik ng 3 araw. Sa wakas ay umilo na. Maligayang pagbabalik sa aming master. Nagbalik na ang missing person. Ang ganitong klase ng kasabikan. Ang nagpataka sa mga dayuhang manonood na unang beses lang sa livestream. Nang lumino ang video, sandaling huminto ang mga komento. At agad na napalitan ng mas malakas na bugso ng pagkamangha. Nag-beauty filter ba si Master? Ang puti ng balat niya parang jade. Habang ako naman ay marahang tumango sa camera. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay plano kong muling tuklasin ang kuweba ng mga paniki. Habang sinasabi ko ito nakita ko ang mga comment na pinupuri ako. Kaya itinaas ko ang kamay ko at hinaplos ang aking pisngi. Naramdaman kong hindi na magaspang ang balat ko. Mas naging matipuno rin ang aking katawan kaysa dati. Bawat hibla ng aking kalamnan ay puno ng explosive power. Ito ba ang regalo mula sa Trial of the Gods? Pagkatapos kong isipin iyon, umalis na ako sa Mysterious Hall. Umakyat ako pataas sa pader na bato. Lalong tumitindi ang masangsang na amoy sa hangin. Unti-unting lumitaw sa itaas ko ang matingkad na pulang palatandaan ng bakas ng halimaw. Nagbabala sa akin ng papalapit na panganib. Pagkalipas ng 2 oras, sumalubong sa paningin ko ang pugad ng mga tier 2 na Dark Cave Demon Bat. Huminto ako sa bunganga ng kuweba at inisip, ang mystery box na ito ay malamang na naiwang gamit ng isang explorer. Sa kamalasan ay nadala ito pabalik sa pugad ng isang nangangasong Dark Cave Demon Bat. Kahit na napakalapit na ng mystery box, hindi ako basta-basta pumasok. Nagtago ako sa likod ng isang bato at maingat na inobserbahan ang lugar.
Masyadong matarik ang pader na bato sa kaliwa. Madaling madulas at makagawa ng ingay. Sa gitna ay isang makapal na tumpok ng dumi. Kapag inapakan ay lulubog na parang nasa kumunoy. Ang tanging daan lang ay sa kanang bahagi. Ang lugar kung saan nakatambak ang mga buto sa gilid ng pader na bato. Buti na lang may tulong mula sa environmental intel. Para mahanap ang pinakamagandang daan sa napakarumi at mahirap na sitwasyong ito. Hindi mahulaan ng mga manonood sa livestream ang aking pakay. Halos hindi sila makahinga. Naghihintay na lang sila ng tahimik sa aking gagawin. Matapos ang ilang minutong pagkalkula, dahan-dahan akong pumasok sa kuweba sa may kanang pader na bato. Sa itaas ko ay siksik ang nakasabit ang mga tier 2 na paniki. Rinig na rinig ang pagngangalit ng kanilang mga ngipin. Sa ilalim ng aking mga paa ay putik na may halong mga buto at dumi. Isang maling hakbang lang ay katapusan na. Dahan-dahan akong gumalaw nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Agad akong huminto sa harap ng isang hindi kapansing-pansing puting tumpok ng putik. Ayon sa system prompt ang mystery box ay nasa ilalim nito. Kaya pinigil ko ang aking hininga. Tiniis ang mabahong amoy na tumatagos sa balat. Yumuko ako at marahang isinaksak ang alay na pala. Sa malagkit at maligamgam na burek, unti-unti kong inalis ang mga nakatakip dito. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Ang mga ito ay magagandang resources. Mga pataba ito kaya tiisin ko lang. Kung hindi dahil sa banta ng mga halimaw, maituturing na itong isang malaking resource point. Ang amoy lang talaga ang hindi matiis. At ang mga manonood sa livestream ay halatang naguguluhan sa aking ginagawa. Napuno ang screen ng mga tanong kung ano ang hinahanap ko. May mga pumusta pa na imposibleng may kayamanan dito. Sa sandaling iyon ay may naramdaman akong bahagyang pagdikit sa dulo ng pala. Taglit akong natigilan. Maingat kong inalis ang huling patong ng dumi. Isang asul na liwanag ang dahan-daang sumilay sa dilim. Nakuha ang rare level survival blind box. Agad kong binuhat ang mabigat na metal na kahon. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumalikod ako at bumalik sa aking dinaanan. Walang kaingay-ingay ang buong proseso. Sa tingin ko ang mga demonyong paniki ay hindi pa napapansin na napasok na ang kanilang pugad. Agad na puno ng mga tanong at pagkamangha ang comment sa livestream. May mga pumuri sa kinis ng aking galaw. Mayroon ding mga bagong manonood na litong-lito. Hindi nila nakita ng malinaw ang bawat galaw ko. Pero wala akong panahon para pansinin ang mga comment. Nakatuon lang ako sa pag-alis. Nakahinga lang ako ng maluwag ng tuluyan na akong makalayo sa pugad ng mga demonyong paniki. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik ako sa mainit na bulwagan ng thermal cavern. Agad akong dumiretso sa tabi ng sapa. Hinubad ko ang aking damit na napakabaho, at paulit-ulit na nagbanlo sa malamig na tubig ng sapa, hanggang sa amoy malinis na tubig na lang ang naiwan sa aking katawan. Pagkatapos nito habang nakahubad ang aking pang-itaas, umupo ako ng D4 sa mainit-init na bato. Tinitingnan ng malinis na blind box sa harap ko habang nag-iisip. Chat ang katawan ni Master, grabe naman, kadalasan advanced survival gear ang laman ng rare blind box. God tier gear yan, buksan mo na. Bubuksan na ang blind box, grabe talaga, baka damit panlamig iyan, bubuksan na ang rare box, bilis. O baka high level tools o espesyal na gamot, buksan na ang rare box para sa God tier gear. At laging maaasahan ng galing sa high level civilizations, isa itong life-saving god item. Kaya naman bahagya akong napangiti, tinaasan ko ng kilay ang camera, hinihintay na namin. Hinihintay na unboxing God tier gear alert, huwag na magpatumpik-tumpik, bilisan mo. God tier gear alert, bilisan mo. Ang malutong na tunog ng kandado ay umalingaw sa tahimik na kuweba, bilisan mo na. Bilisan mo na God tier alert, milyon-milyong mga mata ang nakatutok sa screen, bilisan mo. Habang nakatitig sa metal na blind box sa aking kamay na may malamig na asul na kislap. Dahan-dahan kong itinaas ang takip. Sa loob ng kahon ay may isang maayos na nakatuping kulay pilak na kapa. Kumikinang ito na parang umaagos na mercury. Bukod doon wala nang iba pang laman. At biglang tumunog ang system notification. Nakuha ang isang rare polar optical camouflage cloak. Nang marinig iyon ay inilatag ko ang kapa. Agad na lumitaw sa aking paningin ang description ng mga katangian nito. Gawa sa Savage Tier 2 rare chameleon. Gawa sa pinaghalong balat at fiber optics. Isa pala itong damit. Itinaas ko ang kamay ko para hawakan ito. Malamig at madulas sa pakiramdam. Basta ko na lang itong ipinatong sa aking katawan. Pusang umayo ng balabal sa hugis ng aking katawan. Pati ang mukha ko ay natakpan ng husto. Tapos pagkatapos ng isang bahagyang panginginig, isang himala ang nangyari. Nakita ko sa screen na ang ibabaw ng aking katawan ay nagkaroon ng mga alon. At sa sumunod na segundo, tuluyan na akong nawala. Tanging ang batong sahig na lang sa ilalim ng aking mga paa ang natira. Naiwang nag-iisa sa pwesto nito. Dahil sa eksenang ito, nagkagulo agad ang mga comment. Grabe, nasaan na yung tao? Anong klaseng teknolohiya ito? Nako mga tol, may invisible na tao pala talaga. Habang ako naman ay paulit-ulit na sumubok sa loob ng shelter. Mabilis kong nalaman ang mga katangian ng balabal. Kapag nakatayo lang, ang visual invisibility rate ay umaabot sa 99%. Hanggat hindi ka humahawak ng mga bagay, hindi ka malalantad. Kapag gumagalaw, kaya nitong baliin ang ilaw para hindi ka masyadong mapansin. Kaya rin itong harangan ng init ng katawan at amoy. Sa itong astig na item para sa wild. Ang gamit na may ganitong mga katangian ay bihira kahit sa mga rare grade na blind box.
Masasabi ko lang na sinwerte talaga ako ngayon. Pero panandalian lang ang saya. Ang matinding gutom ay parang matatalim na kuko na kumakalmat sa sikmura ko. Sa sobrang asim ng sikmura ko, nagdilim ang aking paningin. Kahit gaano kaganda ang balabal, hindi nito mapupuno ang aking tiyan. Kaya pinilit kong bumangon. Mula sa imbakan ay kinuha ko ang 2 black-scaled ironfish na inihaw ko dati. Umupo ako sa batong sahig at dahan-daang ngumuya, pero hindi ako nabusog. Pagkatapos kumain, sumiksik na lang ako sa isang sulok, para magpahinga sa low power consumption mode. Ang unang 3 araw sa wild. Ganito ako nakaligtas sa loob ng isang snow cave. Mas maganda na ang sitwasyon ngayon. Hindi ko na kailangang tiisin ang matinding lamig. Pero hindi nagtagal, tuluyan nang naubos ang reserba kong pagkain. Ang mas ikinababahala ko ay ang patuloy na epekto ng pupil. Buti na lang may kutob ako, na malapit nang matapos ang epektong ito. Bago matulog sinilip ko ang aking retina. Tapat na ang 10 intelligence points na naipon. 3 araw na lang at hihina na ang sakuna. Sa oras na iyon makakalabas na akong mangaso gamit ang aking advanced na cold resistance. Nang gabing iyon nahulog ako sa isang panaginip na hindi ko pa naranasan kailanman. Sa panaginip walang hangganan ng langit at lupa. Tanging ang humahagupit na blizzard na lang ang natira. Tumatago sa lahat ang lamig na nakapanunuot sa buto. Ang ipinagmamalaki kong cold resistance ay tuluyang nawalan ng bisa. Maging ang kaluluwa ko ay tila madudurog sa lamig. Nahirapan akong tumingala. Nasaan to? Sa gitna ng blizzard may isang anyo na nababalutan ng aurora. Ang likod niya ay may robe na hinabi mula sa blizzard. Nakatapak ang mga paang walang sapin sa kawalan. Ang espasyo sa paligid niya ay patuloy na bumabagsak at nabubuo muli dahil sa sobrang lamig. Iyon ba ang Diyosa ng Frost? Habang nanlalabo ang aking kamalayan. Isang matinding paghahangad sa kapangyarihan ang umusbong sa aking kalooban. Kahit na ang bawat hakbang ay katumbas ng sakit ng pagkapunit ng aking kaluluwa. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-usad ng may determinasyon. Noong malapit ng lamunin ng blizzard ang aking kamalayan. Isang malamig at maringal, na tinig na may bahagyang buntong hininga ang umabot sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Kailangan mo nang umalis. Pagkasabi niyon isang mainit at banayad. Na puwersa ang biglang nagtulak sa akin palayo. Bigla akong nagising. Matapos lumitaw ang karaniwang prompt sa light screen. Isang espesyal na dark purple na prompt ang sapilitang lumitaw. Binabati kita Pioneer sa pagkakamit ng isang pambihirang abilidad. Titig ng Diyos. Natiis mo ang titig ng isang Diyos. Ang iyong mental resistance ay tumaas ng husto. Ang itim na negatibong epekto ay inalis na. Nang makita ito bigla akong napabangon mula sa batong slab. Ano? Isang pambihirang abilidad pala. Habang sinasabi ko ito di sinasadyang napahawak ang mga daliri ko sa aking sentido. Isang ekspresyon ng pagkabigla ang gumuhit sa aking mukha. At hindi na masakit ang ulo ko. Mula nang titigan ako ng Diyosa ng Frost, lagi akong nasa isang estado ng mental na tensyon at pagkabagabag. Para bang may isang litid sa utak ko na hindi mapakawalan. Pero biglang nawala ang pakiramdam ng pagod at bigat. Napalitan ito ng kakaibang sigla at linaw ng isip. Naging napakatalas ng aking mga pandama. Para bang pinakintab ng husto ang buong mundo sa paningin ko. Maging ang maliliit na guhit sa pader ng kuweba ay malinaw na malinaw. Dali-dali kong binuksan ang aking ability panel. Nakatutok ang aking mga mata sa bagong lumitaw na item. Energy Core, rare level na pagtitig ng Diyos. Energy Core, bahagyang panunuyo ng dibdib kapag ginamit. Ang bilis ng mga bagay sa paligid mo ay babagal ng 70% sa iyong paningin. At sa pagkakataong ito, matutukoy mo ang kahinaan at guhit ng kamatayan ng mga nilalang. Putek, hindi ba't ito ang maalamat na bullet time? Nakatitig ako sa panel. Biglang bumilis ang aking paghinga. Bilang isang explorer, mas alam ko kanino man kung gaano kahalaga ang abilidad na ito. Sa mundong ito, walang puwang para magkamali. Ang buhay at kamatayan ay kadalasang nasa pagitan lang ng 0.1 segundo. Dahil dito, sa pagharap ko sa mga mabibilis na halimaw, sa wakas ay mayroon na akong panlaban. Kaya tumayo ako at huminga ng malalim. Kung ganoon, subukan natin. Agad kong itinoon ang tingin sa kuweba, time drift activated, 70% slowdown effective. Sa isang patak ng tubig na nabubuo sa itaas, time slow activated, 70% slowdown effective. Noong pumawala ang patak ng tubig mula sa pagkakahawak ng bato, time drift activated, 70% slowdown effective. Sa mismong sandali na nagsimula itong mahulog, sumigaw ako ng mahina, titig. Biglang nagbago ang anyo ng mundo sa paligid ko. Para bang pinindot ang pause button. Kitang-kita ko pa ang ibabaw ng patak ng tubig. Ang refleksyon ng sarili kong anyo, pati na rin ang bahagyang pagbabago ng hugis ng patak dahil sa gravity. Dahan-dahan kong iniunat ang aking kamay, at inipit ito ng 2 daliri sa ere ng may kasiguraduhan. Agad na bumalik sa normal ang takbo ng oras. Nagawa kong maipit ng eksakto ang patak ng tubig na iyon. Ngunit mabilis ko ring naintindihan ang kapalit at mga limitasyon ng abilidad na ito. Una, pinapabilis lang nito ang takbo ng isip ko. Para tunay na mabago ang aking kapalaran, kailangan ko pa ring palakasin ng husto ang aking katawan. Pangalawa, tumatagal lamang ito ng halos 2 segundo model. At sobra itong kumonsumo ng stamina at satiety. Ang satiety level ko na halos 100 puntos kanina ay direktang naubos. Hindi ako ganit sa ganitong klaseng trump card skill.
Maraming salamat Ate Feng Shuangha. Pagkatapos kong kumalma, tinawag ko ang intelligence system. Halos mapatalon ako nang makita ko ito. Accumulated intelligence points 13. Ang A-class na kalamidad ay humina na at naging B-class. Kasalukuyang temperatura, naibalik na ang visibility. Kasalukuyang temperatura, -50, kasalukuyang temperatura -50 degrees Celsius. Pagkakita ko rito, natigilan ako. Agad kong tiningnan ang oras. Doon ko lang napagtanto na natulog pala ako ng 3 buong araw. Dito ko lang naintindihan na ang panaginip na iyon pala ay hindi lang isang pagsubok. Isa rin itong mahabang paglinang ng kakayahan. Ang paghina ng kalamidad ay walang dadang isang napakagandang balita, gamit ang aking kasalukuyang advanced na cold resistance. Sapat na ito para makalabas at mangaso ng matagal. At mabagal lang maubos ang satiety kapag natutulog. Kung hindi, baka hindi na ako tumagal hanggang ngayon. Huli kong sinuri ang aking personal panel. Malinaw sa isang tingin ang lahat ng data. Totoo ngang malaki ang kapalit ng paglakas. Sa sandaling ito, bumalik na naman ang matinding gutom. Kailangan ko nang kumain ng maraming pagkain. Pero ang magandang balita, ang God's Gaze ay maaaring mapataas ang proficiency sa paulit-ulit na paggamit. May puwang pa para sa evolution sa hinaharap. Titingnan ko muna ang sitwasyon sa labas. Mabilis akong naglakad papunta sa nagyayelong pasukan ng kuweba. Sa likod ng makapal na yelo, malinaw kong naririnig na mas mahina na ang hangin sa labas kumpara noon. Oras na para lumabas. Dinilaan ko ang aking mga bitak-bitak na labi. Ang tingin ko ay biglang naging kasing talam ng patalim. Inilabas ko ang alloy shovel. Buong lakas kong inihampas sa pasukan na nakasara na ng mahigit 10 araw. Ang malutong na tunog ng pagtama ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Ang mga tipak ng yelo ay sumabog na parang ulan. At ang livestream room ko na tahimik sa loob ng 3 araw ay sa wakas muling umilo. Ngunit para sa mabilis na nagbabagong mundo ng wilderness live streaming, ang 3 araw na pagkawala ay masyado ng matagal. Ang bilang ng mga online na manonood ay bumagsak na mula sa kasikatan nitong 1 milyon. At bumagsak sa mas mababa pa sa 50,000. Inakala ng karamihan sa mga manonood na matagal na akong patay sa gutom sa kuweba. Kahit hindi man ako namatay sa gutom, ang paulit-ulit na itsura ko habang natutulog, ay matagal nang naubos ang pasensya ng lahat. Ilang tapat na tagahanga at mga kuryosong manonood na lang ang natira. Madalang lang ang mga komento sa chat. Gising na rin sa wakas si Master. Bakit hindi na lang isuot ang camouflage cloak at magnakaw ulit ng mga paniki? Baliw na yata yung nag-comment sa taas. Grupo yun ng mga tier 2 na magical beast. Ito ba yung si Zhang Yu na nagumpisa ng bagong version? Bakit naging butot balat na lang siya? Wala na to. Halos malipol na ni John ng Amerika ang kapatagan. Yung goddess Muzon ng Artep nakapagtayo na rin ng mining base. Samantalang siya, naguhukay pa rin ng yelo dito. Mukhang naubusan na siya ng pagkain kaya napilitang lumabas para isugal ang buhay. Mamatay lang din siya kung lalabas sa ganitong lugar. Kahit ang mga matatagal na niyang tagahanga, tahimik lang at nag-aalala sa sandaling ito. Bumagsak na ang rangkang ni Zhang Yu sa labas ng 5,000 pwesto. Nalunod na sa gitna ng di mabilang na mga gray na avatar. Para siyang isang bulalakaw na mabilis na naglaho. Pagkatapos sumikat sandali, bumalik din sa dilim. Pero sa mga oras na ito, hindi ko pinansin ang mga nanonood sa livestream. Sa halip, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para ihampas ang alloy na pala. Ang kalahating metrong kapal na pinto ng yelo ay umungol na parang hindi na makayanan. Kumalat ang di mabilang na lamet na parang sapot ng gagamba. At kasunod ng isang malakas na dagandong, biglang gumuho ang isang sulok ng pader na yelo. Ang matagal nang hindi naramdamang napakalamig na hangin na may dalang yelo ay humagupit papasok sa mainit na kuweba. Nakatayo ako sa bunganga ng kuweba. Hindi tulad noong una akong pumasok na nanginginig sa ginaw. Agad na gumana ang aking advanced cold resistance. Ngayon, bahagyang lamig lang ang nararamdaman ko. Parang nakatayo sa hangin ng taglagas habang manipis ang damit. Kayang-kaya kong tiisin. Ang haminang natural na kalamidad. Ay ganito lang pala, ang matagal nang hindi naramdamang napakalamig na hangin na may dalang yelo ay humagupit papasok sa mainit na kuweba. Nakatayo ako sa bunganga ng kuweba. Hindi tulad noong una akong pumasok na nanginginig sa ginaw. Agad na gumana ang aking advanced cold resistance. Bahagyang lamig lang ang nararamdaman ko. Para kang nakasuot lang ng manipis na damit sa ihip ng hangin. Kayang-kaya pa naman. Ang haminang kalamidad. Ito lang pala ang kaya nito. Tumingin ako sa madilim at manyebeng mundo sa labas. Hindi ako basta-basta lumabas. Nagpa siya akong maging sigurado muna. Kaya pinili ko ang impormasyon ng panganib. Agad isang elektron-ikong ugong ang pumasok sa isip ko. Agad na nag-init ang aking mga mata. At napuno ng rumaragasang datos na kulay ginto. Ang madilim na kapatagan ng nyebe ay gumuho sa aking paningin. At muling binuo ng hindi mabilang na mga linya. Ang dating tahimik na puting mundo ay naging isang maningning na lambat ng buhay. Ang mga hibla ng lambat ay ang mga bakas ng iba't ibang nilalang. Ang ilan ay pala na parang dugo. Ang iba na may berdeng parang lason. Mabilis na kumalat at nagsalubong hanggang sa abot ng tanaw. Ang mga pheromone na binura ng bagyo at mga natabu ng bakas. Ngayon ay ibinabalik lahat ng sistema. At nilagyan ng matingkad na marka sa aking retina. Matapos ang ilang araw, muling gumana ang impormasyon ng panganib.
Umalis na, binigyan ako ng gutom ng walang katapusang lakas. Ang pagtitiis at paghihirap sa mga nakaraang araw. Ngayon ay naging purong pagnanais ng mangaso. Sumakay ako sa legendary grade na snowmobile. Buong lakas kong ginamit ang mga binti ko. Nagpaalimbukay ng niebe ang mga gulong bakal nito. Ang kulay pilak na katawan nito ay parang palaso mula sa pana. Sumugod palabas ng kuweba, pumasok sa malawak na kapatagan ng niebe. Humahagupit ang malakas na hangin sa aking likuran. Ang butas na ginawa ko ay dahan-daang sinisira ng bagyo. Unti-unting nagyayelo at nagsasarang muli. Pero hindi ako lumingon. Ang mga lalaki sa pamilyang Zhang. Kapag lumabas para mangaso, hinding-hindi uuwing walang dala. Huminto ako sa isang Dales disc kung saan makapal ang niebe at walang hangin. Yumuko ako at tinignan ang aking retina. Isang manilaw-nilaw na bakas ang maliwanag na nakamarkas sa niebe. Sa sandaling ito, isang linya ng subtitle ang lumitaw sa harap ko. Isang Tier 1 Tundra Giant Snow Rabbit ang naghahanap ng pagkain dito kanina lang. Hindi ako nagmadaling bumaba ng sasakyan. Pinalingkitan ko muna ng mata at nag-obserba sandali. Ang ilahas na kunwang ito ay hindi tulad ng isang daga na nag-hibernate. Napakatindi ng kakayahan ng ilahas na kuneho na labanan ang lamig. At napakatalas ng pandinig nito. Kung dati lang, kahit habulin ko pa ito hanggang mabali ang mga binti ko. Hindi ko man lang mahahawakan ni isang hibla ng balahibo nito. Pero ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng sagad sa gamit, Arc Theft. Habang sinasabi ito, dahan-dahan kong hinugot ang 2 punyal na gawa sa buto mula sa aking baywang. Hinigpitan ko rin ang suot kong polar optical camouflage cloak, at dumapa agad sa makapal na niebe. Pagkatapos ng bahagyang pagbaluktot ng liwanag at anino, perpekto ang pagkakatago ko sa niebe. Kung hindi mo tititigan, walang pinagkaiba sa nakapalibot na niebe. At sa screen ng livestream, nakita ng mga manonood na bigla na lang akong nawala. Shit, nasaan na siya? Ito ang epekto ng isang legendary grade na gamit. Ang daya naman yan. At sa mga sandaling ito, dahan-dahan akong gumagapang pasulong. Huminto ako nang marating ko ang target na lokasyon. Ilang saglit lang, sa isang hukay sa niebe kalahating metro sa unahan. Lumitaw ang 2 mahabang puting tainga. Isang dambuhalang kuneho na kalahating metro ang haba ang maingat na sumilip. Ito na ang pagkakataon. Bigla akong sumugod palabas mula sa tumpok ng niebe. Ang punyal sa kamay ko ay saktong tumago sa leeg nito. At tuluyan itong ipinako sa niebe. Ang buong proseso ay wala pang 2 minuto. Mula sa pagiging invisible hanggang sa pagpatay, napakakinis ng galaw. Hindi ko binigyan ng oras para mag-react ang kuneho. Pagkatapos ay hinugot ko ang punyal na gawa sa buto. Ipinunas ang dugo sa niebe. Binitbit ang kunhong nangangatog pa. At tinapak ang aking balabal ng may kasiyahan. Magandang gamit, Arc Theft, nararapat lang na mapasa akin. Pagkasabi nyon, sumakay ulit ako sa snowmobile. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik na ako sa thermal cave. Hindi pa masyadong humahaba ang mga yelo sa bunganga ng kuweba. Ilang pala ko lang ay durog na. Makalipas ang 10 minuto, sumisirit na sa mantika ang karne ng kuneho sa apoy. Gininto ang kayumanggi at malutong. Ang bango ay dumidiretso sa ilong ko. Dahil sa sobrang gutom, pati ako'y nagulat sa bilis kong maghanda ng huli. Halos luto na. Dinampot ko ang nagiinit na hita ng kuneho. Malalaking kagat kong kinain. Ang sarap, sobrang sarap. Parang patay gutom akong kumain. Mabilis na tumaas ang satiety level sa aking retina. Ang kunhong ito ay may bigat na 20 gin. Kung aalisin ang mga buto at laman loob, may 10 gin na karne pa. Libo-libong manonood ang nakatingin. Inubos ko lahat sa loob ng 20 minuto. Nang mabusog ay nagpunas ako ng bibig. Tumingin ako sa bunganga ng kuweba. Marami pang hayop na nagha-hibernate ngayon. Tamang-tama itong panahon para manghuli. At saka, hindi sapat ang isang kuneho. Gamit ang crisis intelligence kanina, nalock on ko ang bakas ng isang maputlang-pulang magical beast. Kaya naman ginanahan akong kumilos. Makalipas ang 10 minuto, nakarating ako sa tabi ng isang tumpok ng mga bato na nababalutan ng niebe. Itong Ice Feather Thunder Chicken, kilalang kilala ko. Napakabagsik ng ugali nito. Hindi lang matigas na parang bakal ang tuka nito. Kahit ano kinakain, karne man o halaman. Binansagan siyang maliit na dinosaur ng niebe. Gaya pa rin ng dati kong paraan. Dahan-dahan akong lumapit habang nakasuot ng camouflage na balabal. Nakita ko sa kailaliman ng siwang sa lupa. Isang Thunder Chicken na halos kasing laki ng pavo reel ang nagtatago. Ang mga balahibo nitong kulay yelong asul ay matigas na parang bakal. Mayroon din itong pulang palong sa tuktok ng ulo. Nakasara ang maliliit nitong mata na parang umidlip. Pero pagbunot ko pa lang ng aking punyal, biglang sumugod palabas mula sa siwang ang Thunder Chicken. Tinutok nito ang matulis na tuka diretso sa braso ko. Umikislap pa sa kidlat ang dulo ng tuka nito. Kapag nataman ako nito, mabubutas na siguro ang buto ng kamay ko. Para sa Thunder Chicken, ang reflex nitong tumuka ay nakatatak na. Sa milyon-milyong taon ng genes nito. Isa itong biological instinct. Ito ang sandata nito para mabuhay sa kagubatan. Ang problema ay masyado itong mabilis. Sa sobrang bilis isang anino lang ang nakita ng mga nanonood sa livestream. Gago, naging halimaw na ang manok na to. Patay na si Idol, pero ni hindi ako kumurap. Ginamit ko agad ang skill na God's Gaze. Sa isang iglap, biglang bumagal ang mundo sa paligid ko. Ang sumusugod na Thunder Chicken.
Para bang pinindot ang slow motion button. Nakikita ko pati ang mga guhit sa balahibo nito. Pati na ang nakamamatay na kahinaan sa leeg nito. Kaya inabot ko ang isa ko pang kamay. Bago pa matukan ng Thunder Chicken ang braso ko, binali ko agad ang leeg nito. Bumalik sa normal ang takbo ng oras. Hawak ko sa isang kamay ang nangingisay pang Thunder Chicken. Ang lamig ng tingin ko. Makikipagpabilisan sa akin. Sa susunod mong buhay. Sobrang tahimik sa livestream room. Tapos puro gago ang nasa screen. Parang sumabog na nuclear bomb ang chat. Anong nangyari? Kumurap lang ako. Sobrang nakakatakot. Hindi may larawan sa salita. Gaya ng inaasahan sa bilis kamay ng 18 taong single. Pagkatapos ay kinuha ko ang Ice Feather Thunder Chicken. At hinayla ang katawan nito palabas mula sa siwang sa lupa. Masasabi kong, ang galing talagang gamitin ng God's Gaze. Kapag ginamit ko ang skill na to, pakiramdam ko kaya kong kontrolin ang lahat. Pero malinaw rin sa akin. Sa ngayon kaya ko lang mangapi ng mga ganitong mahihinang manok. Kapag nakaharap na ako ng malaking halimaw, kailangan pa ring tumakbo. Pero kahit ganoon ay masaya na ako. Alam nyo, ang Ice Feather Thunder Chicken ay kilala rin bilang Little Snow Dinosaur. Dati, maraming explorer na ang namatay dahil sa pagtukan nito. Kung hindi lang dahil sa maganda kong equipment at malalakas na skill. At talagang nakipag-1-on-1 ako sa snow. Hindi pa sigurado kung sino sa amin ang mananalo. Kaya masaya kong inilagay ang Thunder Chicken sa likod ng sasakyan. Bumalik ako sa siwang para tingnan ulit. Para siguraduhin walang natirang loot tulad ng mga itlog. Pagkatapos ay nagmaneho na ako para magpatuloy sa pag-explore. Sa tulong ng Crisis Intelligence sa paghahanap ng mga bakas ng monster. At dahil na rin sa camouflage cloak na kayang maging invisible. Ang dating kinatatakutang Death Forbidden Zone. Ngayon ay naging personal buffet ko na. Biglang may lumitaw na text sa harap ko. Lumiko pa kaliwa 200 metro may pugad ng snow rat. Nang makita ko yun, bigla kong kinabig ang manibela. Eksaktong huminto ang sasakyan sa destinasyon. Bumaba ako, sinuot ang cloak, naging invisible, iwinasiwas ang pala para sa isang headshot. Ang buong proseso ay napakabilis at tuloy-tuloy. Wala pang 2 minuto ay tapos na. Ang pinaka-importante ay ang pagiging mabilis at mahusay. Hindi nagtagal, ay nakita na naman akong mga bush na may tumutubong berry sa unahan. Isang napakagandang sorpresa talaga. Huminto, kumuha ng berry, umalis, napakadali lang. Sa sumunod na kalahating araw, halos hindi ako nagpahinga. Ang metal box sa likod ng snowmobile ay pabigat ng pabigat. Ang mga manonood sa livestream ay mula sa pagkabigla noong una, ay unti-unting namanhid. At sa huli, napuno na ng inggit ang buong screen. Ang daya naman yan. Iba talaga kapag legendary grade ang sasakyan. Kung may ganitong sasakyan si Muzu, makakapagmina pa siya ng 2 toneladang ore. Paano nakakahanap ng maraming huli ang master? Nakikita mo. Nang dumilim na, tiningnan ko ang punong-punong likod ng sasakyan. Uuwi na ako. Pagbalik sa thermal karst cave. Inilabas ko ang mga nakuha ko mula sa sasakyan. 3 higanteng snow rabbit, 2 tundra snow rat, 1 ice feather thunder chicken, at 18 ice blueberries, 2 ice hazelnuts. Itong mga nakuhang ito, kahit sinong explorer ang makakita ay siguradong may inggit. Lalo na yung ice feather thunder chicken. Mataba na at bawat parte ng katawan ay mahalaga. Biglang tumunog ang system prompt. 5 minuto na lang ang natitira sa countdown para sa pag-upload ng materyales ngayong araw. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa pag-upload ng materyales. Habang tinitingnan ang mga huli ko, nag-isip-isip ako, yung thunder chicken at mga berry, ay tatire ko para sa sarili ko. Para pampalakas at pampuno ng trace elements. Ang karne ng snow rat ay gagawing langis para panggatong. Kaya yung 3 kuneho na lang ang i-upload ko. Kaya ipinatong ko ang kamay ko sa snow rabbit. Upload. Isang ugong ang narinig at may nag-pop up na system prompt. Explorer ng Daksha Nation, si Zhang Yu, ay nag-upload ng 3 kumpletong first tier na giant snow rabbit. Ang Daksha Nation ay makakatanggap ng 30,000 snow rabbit. Biglang nag-ingay na naman ang livestream room. Angas ni Master. Isang galaw lang, 30,000 kuneho agad. Iba talaga si Master. May nakapansin din na ang dami ng materyales na in-upload ko ngayon ay umabot sa ika-10 pwesto sa single day leaderboard. Tandaan nyo, nasa permafrost tundra ako. Ang iba ay nasa maiinit na isla, nagpapalakas sa paraiso. O kaya naman ay nasa tropical rainforest, o sa mayabong na kapatagan. Ibang-iba ang kalidad ng mga materyales ko. Binuksan ko ang National Fate Ranking para tingnan. Kasalukuyang overall individual ranking, numero 4,108. Napakunot-no ako, top 5,000 lang pala. Akala ko pa naman makakapasok na ako sa top 1,000 dahil dito. Pero naiintindihan ko rin naman. Lahat ng naging explorer dito sa Wildlands ay mga eksperto. Nasa gitna na ngayon ng frenzy ang Wildlands bago ang War of the Apocalypse. Ang mga explorer mula sa iba't ibang bansa para makuha ang titulo ng Apocalypse at ang mga ranking rewards ay nagpapatayan na. Mayroong nag-upload ng materyales kahit nagugutom. Mayroong nakikipagpatayan sa mga magic beast. May mga player pa nga mula sa maliliit na bansa na dahil sa sobrang daming pagkaing in-upload. Namatay siya rito dahil naubusan ng lakas.
Grabe ang kompetisyon, kaya isinara ko ang panel at hindi ako nainis. Sa halip ay nag-aalab sa ambisyon ang mga mata ko. Huli akong nagsimula, natulog pa ako ng ilang araw. Normal lang na mahuli ako. Pero ngayon may sasakyan na ako. May equipment, may mga skill, at may konti pang cheat. Sa ganitong takbo siguradong makakapasok ako sa top 10. Tapos humiga ako sa maligamgam na bato. Tinitingnan ng asul na lumot sa itaas habang gumagawa ng plano. Ngayong araw na explore ko lang ang maliit na lugar sa paligid. Bukas palalakihin ko ang sakop. At i-update ang environmental info. May mga blind spot pa akong hindi nakikita. Survival sa ilang. Sagana sa ani ng ice blueberries. Kinaumagahan sinira ko ang yelong pinto ng kuweba. Ramdam ang lamig mula sa loob. Pero hindi ko na iyon inintindi. Abala ako sa pagproseso sa ice feather thunder chicken na nahuli ko kahapon. Kasama ang mga kuko nito may haba itong 1.2 meters. Ibang-iba sa mga manok sa Blue Star. Kahit patay na kumikinang pa rin na parang metal ang mga asul na balahibo nito. Ang tigas hawakan na parang bakal. Isa itong kayamanan kaya hindi dapat masayang kahit isang balahibo. Maingat ko itong hiniwag gamit ang alloy shovel. Gumagawa ng tunog ng nag-uumpugang metal ang talam ng pala tuwing dumadaan sa ugat ng balahibo. Inabot ako ng matagal, bago ko tuluyang nahiwalay ang 12 pinakamahaba at pinakamatigas na balahibo. Naalala ko sinabi sa Wild Avian Materials Compendium. Ito raw ang pinakamagandang materyales para sa armor-piercing arrows na nagpapalakas ng damage sa mga naka-armor na target. Pwede ring gamiting throwing darts na may increased damage sa mga naka-armor na target. Pagkatapos ay nakuha ko rin ang Beak of the Thunder Chicken na may increased damage sa mga naka-armor na target. Ang tigas ng takang ito ay maihahalin tulad sa diamante. Mayroon din itong defense breaking property. Sayang nga lang at na-upload na ng iba ang materyales na ito. Hindi ko ito pwedeng i-upload para makakuha ng survival blind box. Itatabi ko na lang para gawing talom ng armas. Ipapareha sa high density na buto ng daga para gawing palaso. Siguradong malakas ang bagsak nito. Kulang na lang ay isang pana. Pagkatapos ayusin ang mga materyales sunod na ang karne ng Thunder Chicken. Bihira ang kulay ube na mamula-mula nitong karne. Siksik ang mga hibla nito at napakaraming makukuhang laman. Saktong 20 gin ng purong karne. Kasya na sa akin ng ilang araw. Matapos linisin ang mga nakuha ko, nagugas ako ng kamay at pinalabas ang intelligence system. Hamina na ang white disaster. Ngayon ang pangunahing misyon ay kumuha ng supply. Mayroon pa akong 13 puntos. Diretso kong pinili ang option B na environmental intelligence. Isang mapusyaw na gintong 3D map ang lumitaw sa retina ko. Mas detalyado kaysa sa dati. Sa isang mababang lugar 3 kilometro sa hilagang kanluran ng kuweba. Isang kumpol ng matingkad na berdeng ilaw ang umilo. Ito ay isang palumpungan ng ice blueberry. At nasa panahon na ng pagkahinog. Ice blueberries hindi ba ito isang resource point? Ice blueberries dos hinog na at pwedeng anihin ng maramihan kulang na ako sa bitaminas sa puro karne. Tamang-tama ang mga berry na ito para pambawi. Baka sakaling makamit ko na ang fruit freedom. Agad akong sumakay sa legendary snowmobile at humarurot papunta roon. Mas kalmado na ako ngayon kumpara kahapon. Medyo mayabang pa nga, gamit ang Crisis Intelligence Vision. Malinaw na malinaw ang mga pula at berdeng bakas. Para akong naka-god eye view. Nasa kanan sa unahan ang mga bakas ng Snow Demon Bear. Iiwasan ko muna. Ang mapusyaw na dilaw na bakas ay galing sa isang Snow Rabbit. Isinuot ko ang aking camouflage cloak. Itinago ko ang sarili ko pati na ang sasakyan sa gitna ng bagyo ng nyebe. Hindi nagtagal ay nakapatay ako ng 3 gamit ang bone awl. Sinong nagsabing walang pakinabang sa permafrost tundra? Hindi lang sila naghanap sa tamang lugar. Mabilis akong nakarating sa destinasyon ko. Tinitingnan ng ordinaryong mababang lugar na puno ng nyebe. Pero sa paningin ko puno ito ng mga bakas na dilaw berde pula at ube. Magulo na parang sapot ng gagamba. Nang tingnan kong mabuti karamihan ay mga lumang bakas mula 20 araw na ang nakalipas bago ang sakuna. Tanging ang bakas lang ng Snow Demon Wolf ang mula 3 oras ang nakalipas. Kumpirmadong pansamantala lang naligtas dito. Kaya nagpa siya akong bilisan na lang ang kilos. Matapos maghukay ng 2 metro narating ko rin ang isang butas. Hinawi ko ang bakana at sumilip sa loob. Nakita kong natatakpan ng yelo ang mabababang palumpong. Sa mga tuyong sanga ay nakabitin ng maningning na asul na mga berry. Grabe ang laki ng mga ito. Ang ilan ay halos kasinlaki ng kamao. Pumitas ako ng isa at pinisil ang balat nito. Umagos sa kamay ko ang malapot na kulay ubeng katas. Sumangga agad sa ilong ko ang matamis na amoy. Aba de kalidad pala. Akalaing tumubo ito ng ganito kaganda sa ilalim ng yelo. Ang astig talaga ng mga pananim sa ilang. Isinubo ko ito at ninuya. Malaman at siksik sa katas ang bunga. At tuloy-tuloy din ang pagtaas ng satiety level ko. Nang makita ko yun huminga ako ng malalim. Punyeta, yayaman na ako nito. Puno ang screen ng dambuhalang asul na mga berry. Umaagos ang kulay ubeng katas sa pagitan ng mga daliri ko. Natulala na lang ang mga manonood. Ang bilis ng takbo ng mga comment. Pucha, hindi yan mga berry. Malinaw naman sana siyan diba? Leche, kami sa South Korea ang pinaka-nangangailangan ng prutas. I-recruit nyo na si Zhang Yu. Pero wala akong panahon na tingnan ang mga yun. Iisa lang ang laman ng isip ko. Kailangan kong madala pabalik ang lahat ng prutas na to. Kung hindi ako makakatulog mamayang gabi.
Isang 3 metrong lalim na hukay ang lugar na ito. Masisira lang kapag basta-basta inihagis pataas. Sayang lang sa lakas ang pabalik-balik na pag-akyat. Kaya ginamit ko ang terrain structure map mula sa environment info. Nakahanap ako ng magandang pwesto. Iwinasiwas ko ang pala at nagsimulang maghukay. Ilang kalansing lang. Sa loob ng 10 minuto nakahukay ako ng 1 metrong lapad. Na U-shape na daanan sa yelo na may banayad na slope. Pagkatapos tinapakan ko ang yelo para tumigas at gumawa pa ng ilang daanan ng tubig. At ganoon nabuo ang isang simpleng ice ramp para sa transportasyon. Kaya hinaila ko ang snowmobile papunta sa mga palumpong. Sobrang bilis ng kamay ko na parang may anino. Pinili ko lang ang mga may pinakamatingkad na kulay at pinakamalalaki. Agad na puno ang ilalim ng metal na kahon. Medyo maliit yata ito. Hayaan na. Ayoko na nito. Basta ko na lang itinapon ng isang berry na kasing laki ng itlog. Lumingon ako at pumitas ng isa na kasing laki ng kamao. Mahalaga ang oras. Kailangan piliin yung magaganda. Dahil sa eksenang ito, parang dinudugo ang puso ng mga manunood. Huwag mong itapon. Akin na lang yan. Hindi ako maarte sa maliit. Nagyayabang. Lantaran kong magyabang. Idol, nagbago ka na. Dati, paano ka kumain ng berry? Pati yung batong mangkok din ilaan mo ng 3 beses. Sa loob ng 20 minuto, napuno ko na ang metal na kahon. Napakabigat, hindi bababa sa 60 kilo. Bawat isa sa mga berry na ito ay mayaman sa sustansya at tubig. May enerhiya na nagpapabilis sa ebolusyon ng tao. Tinulak ko ang snowmobile, gamit ang hagdan ng yelo pabalik sa ibabaw. Plano kong ihatid muna ito bago bumalik ulit. Pabalik-balik lang ako, buong araw, para akong masipag na langgam. Palaipat-lipat sa gubat ng berry at sa kuweba. Sa huling biyahe, tinansya ko. Nakapagdala ako ng mahigit 250 kilo. May ilang libong kilo pa ang natira sa gubat. Talagang hindi ko na kayang dalhin pa. At saka, gumagabi na rin. Nariyan pa rin ang banta ng Snow Devil Wolf. Kaya tinapan ko na lang ng maigi ang kuweba at binura ang mga bakas ko. Sumakay ako sa punong-punong snowmobile at nagmadaling bumalik. Pagbalik sa bunganga ng kuweba, nagsindi ako ng uling. Isinalang ko ang batong kaldero at nagsimulang magluto. Makalipas ang kalahating oras, ang bango ay pumuno sa buong kuweba. Naglalaway na ang mga manunood. Hala grabe, mukhang napakasarap niyan. Mukbang ba tong pinapanood ko? Hindi, ganito kasosyal. Akala ko ba 3 araw na gutom at 9 na kainan? Wala na akong pakialam sa mga hinaing sa livestream. Ang nasa isip at paningin ko lang ay ang manok sa kaldero na sobrang lambot at natatanggal na sa buto. Pagkalipas ng 10 minuto naging gel ang mga berry at bumalat sa karne. Lumapot ang sabaw. Agad akong kumuha ng 1 piraso at isinubos sa bibig ko. Alinam namang manok, mabango ang taba. Ang tamis ng berry ay sumabog sa bibig ko. At may mainit na damaloy sa lalamunan ko. Biglang tumunog ang system notification. Nadagdagan ng 50 ang satiety limit. Nakatanggap ng kaunting elemento ng kidlat at high energy vitamins. Bahagyang lumakas ang katawan. Pagkarinig ko nito ay nanlaki ang mga mata ko. Sobrang solid. Ito ba ang pakiramdam na habang kumakain ka ay lalo kang lumalakas? Sayang nga lang medyo mas mahina ito kumpara sa ice silver pillar fish noon. Pag may oras ako kailangan kong bumalik sa ice lake para maghanap. Habang nag-iisip ako tumunog ang mechanical sound ng system. Countdown para sa material upload settlement ngayong round. 5 minuto na lang para i-settle ang mga materyales. Kaya pagkatapos kong magtabi ng sapat para sa akin at bilang reserba, in-upload ko ang lahat ng 300 kilo ng ice blueberries. Agad na lumabas ang system prompt. Dine detect ang mga materyales. Pioneer ng Waksha na si Zhang Yu. Nag-upload ng materyales na 300 kilo ng ice blueberries. Ang Great Sia Nation ay nakatanggap ng resources. 3 milyong kilo ng ice blueberries. Sa sumunod na segundo, ang gintong leaderboard na sumisimbolo sa karangalan ay nag-refresh sa itaas ng lahat ng livestream sa buong planeta. Bilyon-bilyong tao ang nakakita. Agad na bumalik sa milyon ang popularidad ng livestream ko. Napuno ang buong screen ng napakaraming komento. Top 10. Putak pasok sa top 10. Kahapon lagpas 4,000 pa ang ranggo niya. Ngayon diretsong pasok sa finals. 3 milyong kilo. Gaano karaming berry kaya iyan? Pero hindi ko pinansin ang gulo sa livestream. Nagpatuloy ako sa pagtingin sa mga special reward para sa Global Top 10. Dekalidad na multifunctional tactical backpack. May 2 bote pa ng advanced health fluid. Nagliwanag ang mga mata ko nang makita ko ito. Ayos ang reward na ito ah. Itong tactical backpack ay isang maliit na divine artifact ng Wildlands. Gawa ito gamit ang special metal folding technology. Mukha lang itong ordinaryong hiking bag sa labas. Pero mayroon itong 200 litrong kapasidad sa loob. At mayroon pa itong thermal insulation layer. Dahil dito doble ang efficiency at napapatagal ang freshness ng pagkain. Doble rin ang epekto nito sa pag-iimbak kaya napaka-convenient dalhin sa malalayong biyahe. Hindi rin masama itong advanced health fluid. Sa isang bote lang ay makakamit mo na ang physical stats ng isang first-tier magical beast. Tiningnan ko saglit ang leaderboard. Yusong points, 13,300, pangalawa, si John pa rin ang una. Pinapanatili niya ang progress ng pag-upload ng isang malaking prey kada araw. Mukhang nakatira siya sa isang lugar na mayaman sa lamang dagat.
Sa panghuhuli lang sa dagat araw-araw, madali niyang napapanatili ang pangalawang pwesto. Ang pangatlo ay si Ivan ng White Hair Country. Nagawa niyang patayin ng isang malubhang sugatan at baldado na second-tier magical beast. At nakakuha siya ng daan-daang kilo ng karne. Sa ganitong sitwasyon, mukhang plano ng lahat na i-upload ang lahat para makuha ang reward bago mag-level up. Kaya hindi ko maiwasang mapaisip. Ang gaganda talaga ng mga starting point nila. Buti na lang may cheat ako. Kung hindi, kahit ang mabuhay lang ay napakahirap sa mundong ito. Ngayong nakahanap na ako ng resource point, umiinit na rin ang panahon. Siguradong gaganda na ang mga araw ko. Tiningnan ko ulit ang mga seed level pioneer na kasabayan ko mula sa Dacia. Nalagpasan na nilang lahat ang delikadong yugto. Itong si Zhao Taizo lang. Puro itlog ng insekto at mga poison sac ang ina-upload niya. Nakakain ba yang mga bagay na yan? Siguro kung mamamatay ka na sa gutom. Pero malayong malayo ang lasa kumpara sa manok. Panghuli, chinek ko ang aking materials panel. Isang napakalaking biyaya talaga. Magic Abundance Physique at Advanced Health Fluid. Ganito dapat ang panel ng isang bigatin. Ang pangit tingnan dati noong wala pa itong laman. Pagod sa buong araw, bagsak agad ang tulog ko. Pero hindi pa ako nagtatagal sa pagtulog. Isang nakakapangilabot at puno ng galit na alulong ng lobo. Ang tumagos sa makapal na pinto ng yelo papasok sa thermal cave. Bigla akong nagising. May paparating na problema. Kaya kinuha ko ang aloy na pala. At tinitigan kong maigi ang yelo sa pinto. Buti na lang hindi hinaranggan ng mga lobo ang pinto tulad ng dati. Sa halip ay umikot-ikot lang sila sa paligid. At unti-unti na ring lumayo. Kinaumagahan ay nag-isip muna ako sandali. At sa huli ay nagpasya pa rin akong dalhin pabalik ang libo-libong kilong berry. Sa daan ay nakakita ako ng ilang malinaw na berdeng bakas. Sabi ng system, dumadaan lang sila kagabi para magpatrolya sa teritoryo. Sakto namang nakahinga ako ng maluwag. Pero hindi pa rin ako pwedeng maging kampante. Hindi pa ako ang hari sa teritoryong ito. Hindi ako pwedeng mag-relax, papunta sa gubat ng mga berry. Nakapatay ako ng 2 snow rabbit na pagala-gala. Naging maayos naman ang lahat at nakarating ako sa destinasyon. Pero pagtingin ko sa aking harapan,